Welcome back to another episode of the B2G podcast. And nagbabalik na ako. As you can see. Kaso, hindi ko alam anong episode na ba to. Wala na tayong pakidoon. Tuloy-tuloy na yung episode. Okay, welcome back, Jacob. Welcome back. Presenting. Nakita niyo naman, nawala siya. Oo, nawala. For how long ka? For how long ka nawala? Siguro, kung yung contract ko lang, kakount natin, siguro nawala ako. Probably 8 months. Basta half year, mga ganun. Okay. So bigyan natin sila ng context. Hindi niyo na napanood yung episode na first episode ni Cobb sa amin. Pero for context, si Cobb kasi siya siya ang lalamove. Siyang lalamove ng barko. Lalamove pero nakabarko. Yun. Mga seaman to si Jacob. So Cobb, ano ba transport nyo? Cargo? Hindi, mas maganda panoorin niyo yung dating episode. Wala nga. Wala. Sorry. Di ba? So, yun. Nagta-transport kami ng crude oil. Or, kumbaga, Crudo. In layman's term tawag doon. Pero yung black product, straight from the soil, from the bone of the Tyrannosaurus Rex. Ganun. Tapos kukunin namin yun. Tapos, yan. Ang crude oil ba nagiging gas yan, pre? Ano bang end finished product niya? Well, pagdating sa mga like technicalities nun or detail nun, wala na ako doon. Pero ang alam ko, nag-research lang ako, syempre, out of curiosity. Ano pala siya, pre? Kumbaga yung term nila, niluluto. Tapos to the point na, eto, pwede na siya pang gantong vehicle, pang ganyan, pang ganito. To the point na pwede mo na siyang i-mass produce sa mga sasakyan. Pwede mo na siya ikarga sa sasakyan. Ganun. Kumbaga, niluluto pala siya. Yun yung term nila dun niluluto. Kumbaga, kaya nga meron tayong tinatawag na refinery Ganun. So yun, para ma-mass produce siya dun sa mga sasakyan, ganun yung ginagawa nila. Eto na yung mga ginagamit na na parang Shell Blue, yung mga... Oo, yun na yun. Ano pa yung isang oil? Moto, ano yun? Motul, mga ganon, yun. Yan. Okay. Kumbaga, yun talaga yung binagmulan nun. Yung itim na yung langis na yun. Maganda sana kasi ikumpara namin yung perspective niya nung una sa ngayon Pero, anyway, so since di nyo na mapapanood yun, limited episode, mga real G's lang yung nakapanood nun. Ngayon ko tatanungin si Cobb, nag-meet na kami before, nung kakabalik lang niya. Isa sa mga interesting na bagay na pag-usapan natin noon, Cobb, yung implementation ng AI. Paano sila maapektuhan kung cruise ship sila? 'Di ba? Kasi cruise ship tuloy. Kung seaman sila na nagtra-transport ng mga ganun, paano sila maapektuhan nun? Pero Cobb, gusto mo na magsimula doon sa pinaka-basic. Ano yung pinaka-diferensya na nakita mo when it comes to your first testing nung in-interview ko namin ng first time, saka ngayon, na medyo mahaba na. Sabi ko, mas mahaba to. Alin, yung tanong mo ba kung kamusta yung first experience ko sa ngayong experience? Oh, well, like may nagbago ba? May mga realizations ka ba? Anong thoughts mo dun sa overall experience mo? Sa pagbabago, malaki. Experience-wise din. Kasi, kaya ako nasabing experience-wise, kasi may mga sinusunod na tayong standards doon Hindi naman dito pwede sa Pilipinas na minsan pwede mong i-bypass or pa-pucho-pucho ka lang na ganun. Kumbaga, punta muna tayo sa Inter-Island days ko. Nung Inter-Island days ko... Ano meaning muna ng Inter-Island? Dito lang, domestic lang po tayo. Coast-wise lang po tayo, tumatakbo lang tayo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Or in short, nasa gilid lang kayo ng Pilipinas. Oo, nasa tubig kayo ng Pilipinas. Hindi tayo pwede pumunta sa international waters kasi coast-wise lang po yung biyahe natin. So, doon na tayo sa garbage. Sa Inter-Island, sa garbage. Siyempre, may susundin ka din doon, proper segregation para sa environment. Pero ang reality doon, hindi nasusunod yun sa Inter-Island. Kung may curious nga pala ako. Saan ako curious? Since
medyo familiar ako kasi alam ko ang jet ski, parang gas din yung nagpapatakbo. So, paano tumatakbo ang ship, like, or barko? Ano ba siya? Ano bang nagpapatakbo sa kanya na nilalagyan din ba siya ng oil? Paano siya tumatakbo? Nilalagyan. Sa pagkakaalam ko, well, hindi kasi ako... Ibang department ba yan? Bukod sa ibang department siya, pero syempre, bilang ako nagbabarko, dapat knowledgeable din ako dyan eh. Pero sige, pagbigyan nyo na ako, first experience ko pa lang. Pero ang alam ko, kasi naglinis kami ng tangke niyan eh. Pwedeng ang gawin nila is, yung black product din mismo, gagawin nila. May emission kasi na sinusunod eh. Nakalimutan ko yung proper term. Pero may mga bansa kasi na dapat yung barko mo yung tawag dito hindi masyadong mausok, ganun. Kasi kumbaga sa kalsada, pag masyadong mausok, smoke belching ka na nun. Oh, Pwede ka mahuli nun. Doon, ganun din sa laot. Pwede ka din mahuli. So, dapat may process na tinatawag doon. Nalimutan ko lang kung ano yun. Or baka similar na siya sa pag nagpaparehistro ka ng kotse, di ba kailangan mo muna yung sa tambucho yung tawag doon? Basta yung sa smoke. Di ba sa motor din may ganun? Yung parang tutusukin muna yung tambucho mo. May ganun din process dyan na sinusunod? Or standard? May standard din tayong sinusunod sa ganun. Kasi pwede tayo mahuli nun eh. Malaki yung fine dun. Tapos, yun nga. Di ba? Siyempre, sa transpo ko sa engine, yun, mas alam nila yun sa engine department. Yung regarding sa pagkarga. Kasi, pagdating sa bunkering, yung kasi, di ba, ang tawag sa atin, magpapagas muna ako. Sa barko, ang tawag nila doon, bunkering. So, either ship to ship, may didikit na barko sa inyo, yan, ship to ship kayo. Or pwedeng, yung manifold din. Doon na din ikakargaan yung... Paano kayo hindi pag nagtabi sila, pre, paano anong stopper nyo doon para hindi sila boom? Well, meron tayong tinatawag na saan ko ba pwede simulan? So, let's say ito yung barko namin, ito yung isang barko na magkakarga sa amin. Meron tinatawag na fender para maprotektahan yung barko na maggit-git. Okay, para sa kotse meron parang malaking goma na yun. Or yung mga go-kart, yung parang fender na doon. Yung mga gulong-gulong. Well, literal na gulong din naman talaga yung ginagamit doon. Tapos, di ba, ayan. Kailangan maghagis ka na agad ng messenger. Messenger line tawag nila doon eh. Messenger or ano ba pwede? Basta tali na lang para mas magets nyo. Tali. Papunta doon sa kabila. Tapos, either gagamitan nyo ng drum or mamanu-manu yung atake yun. Paano naman yung sa pre? Di ba sa mga... dumikit ng dahan-dahan or swabe. Di ba sa mga bangka meron yung mga yung ganon? Ang tawag doon sa ganon? Ano? Yung ibabato mo sa pinakailalim. Anchor. Oo, yun. So, di ba sa mga bangka kasi hinahagis lang nila. Diyan ba, ano ba yan? May machine na bang tigahagis dyan or... Hindi, mano-mano. Mano-mano pa din. Alam ko sa ibang barko, meron mga innovative talaga na barko eh. Like, parang... Babarilin mo na lang. Parang baril lang siya, tapos line throwing type shit na ganun. Pero sa amin, mano-mano yun. Siyempre, sa mga maritime, alam niyo naman yung monkey fish, di ba? Tapos dito, tali niya. Tapos ihagis nyo. Pag hagis nun, itatali, yung tali na hinagis mo, itatali nila yun sa eye nung mooring rope. Tapos hataan yun, mano-mano. Worse pa, pag nababad na yun sa tubig, bibigat yun. Kaya kailangan puwersahin yun ng puwersahin, gano'n. Or siyempre, kung madiskarte ka, gamitan mo na lang ng drum. Habang nahatak mo yung excess na tali, may umiikot. Oo, para yung hindi ka na puwersado, gano'n. Sa mga ganong kalaki, pre, ano pa siya? Rope pa din siya or kadena na siya? Di ba yung parang nakakabit sa anchor? Sa anchor, kadena pa rin. Okay, kadena anchor na. chain. Pero kung sa mooring naman pag-uusapan natin, yung ibang barko, tali pa din ginagamit. Yung iba naman, ang ginagamit na is wire, tulad sa amin, mooring wire. Yung tipong, yun yung delikado talaga pag nag-snap. Kasi pag nag-snap yun, wala ka ng ulo. Kaya agad yun, wala ka ng pa. Talagang,
pag nandun ka sa snapback zone nun. Tapos meron din naman yung mas matibay pa. Ewan ko kung ano yung tamang term, pero propylene, basta di ko alam kung alam niyo yun. Yan, good. Propane gas. Hindi. Hindi. Basta yun naman yung magaan, tas sobrang tibay. Yun. Pero ayoko, huwag na tayo pumunta doon sa details. Light, Malalim na tayo doon eh. Ito ko, light question naman. Masyado agad tayo nagbarko-barko eh. Okay, so, kunyari scenario, meron tayong mga ka-meeting, tinanong tayo isa-isa, anong ginagawa mo sa buhay ko? Ano yung pinaka shortest simplified version na i-describe mo yung trabaho mo? Ako nga, payag ako na sabihin ko na lang na delivery boy ako eh. Delivery boy ka? Ano dinideliver mo? Crude oil. Tsaka magsisimula yung conversation. Di ba? Kasi ayoko na pakumpla. Hindi, pwede rin naman na... Pwede tanong sa'yo, ano yan? Deliver nyo na truck? Pwede rin naman na sabihin ko na, pwede rin naman na madali, seaman. Pag siya mong seaman, tapos na agad yung conversation. Seaman, marino ka pala, ganyan. Tapos na agad. Pag dito sa Pilipinas. Well, meron din naman sa Europe, tulad sa Romania, tsaka Greek, kilala din pag seaman. Pag siya mong seaman, okay, seaman. Ganun na agad. Pero ako, syempre, maloko ko eh. Gusto ko. Matatawag ba siya na pre? Blue collar? Blue collar jobs? Alam mo ba meaning nun? Oo. Para sa akin, both siya. Yun yung mahirap. Anong boat? Boat ng ano? Blue Kasi, collar and? White. Blue and white. Diba? Okay. Tama diba white? Hindi ko kasi alam yung meaning ng white eh. Hindi, white yun. Tama Magiging honest ako. White ko. Diba mga doctors, white collar job. Kasi, pag officer ka, dyan na papasok yung mga talagang technicalities eh. Yung sa navigation, paggawa ng passage plan, sa GMDSS, navigational equipment, safety, dyan na papasok. Siyempre, may mga times din naman na hindi lang naman pwedeng puro utak tsaka kamay and papers lang gagalaw eh. Paano pag may mooring pa? Siyempre, minsan, pwersado ka din doon. Tapos, in case of emergency pa na nasira yung ganyan, ikaw yung officer on duty or officer on watch nun. Siyempre, wala kang choice. Kailangan trabahuin mo din. Di ba? Pero siyempre, may mga subordinates ka rin naman. May mga trabaho ka naman na pwede sila gumawa. Siyempre, ikaw officer, mag-supervise ka na lang. Pero may mga times na, siyempre, ikaw, kaya saludo ko sa mga ganong officer na talagang sila din kumikilos para trabahuin yan. So, para sa akin, naghahalo siya. Para sa akin, pwedeng white kasi mga professional kayo eh. Tapos ang dami niyong kinuwang training. Pwede rin blue kasi halos all around din yung ginagawa mo eh, ganun. May curious nga ako doon ko eh. So, pag di ba, bukod sa trabaho, kunyari, ano yung parang, sa day in a life, siyempre, may mga trippings kapag regular na buhay niyo, kunyari ngayon. So, kapag nasa barko ka, ano yung parang pinag-tripan niyo doon na pwede niyo magawa? Ganon. Pwede mo mamingwit doon. Hindi, kasi meron din ako napanood, pre, sa Yes Theory video. May basketball nga sila doon sa barko, pre. Oo, meron. So, mga pinag-tripan niyo doon? Meron, okay, syempre una, basketball, hindi na mga... Meron doon? Meron court improvise lang, tapos ang gagawin naming setup, maglalagay lang kami ng net sa likod. Parang meron kaming mga mahabang bakal na stanchion post na di mo... Nakaka-shoot ka naman, pre. Nakaka-shoot! Mag-my-day nga ako eh. Yan, mga ganon. Tapos meron din, gumawa yung boso namin ng tawag dito. Pool ba tawag doon? Yung ice bath. O yung bathtub. Hindi literal na pool. Pool table. Pool pala. Oo, pool table. Pero yung mga flat na pamato, pre. Yung sa yung may... Yung may pulbos. Oo, pulbos. Yun. Gumawa siya. Meron kaming extra na salamin dun. Tapos, tinapyas namin yun. Sinukat lang namin. Tapos, nilagyan namin kahoy. Tapos, butas. Tinapyasan namin ang butas. Improvise lang talaga. Kumbaga yun yung term nila na discarding marino eh.
Pre, sa feeling ko, yung industry niyo, pre, masasabi mo bang male-dominated din siya? Oo, O may nakita ka ba talagang, or in your experience ba, may nakita ka ng babaeng, ano? Meron yung babaeng kapitan sa cruise ship eh. Meron ding mga babae na officer. Ako nga, para sa akin, mas okay ako na pinapasok na din nila yung maritime industry, yung mga babae. Kasi para different approach naman. Unlike sa puro lalaki na, alam mo yun. Bakit kailangan maging different muna? Parang, why fix what's not broken? Parang ganun yung ano eh. May mali ba ngayon na nangyayari na dapat bago yung approach na? Alam mo yun? Hindi, kasi ang para sa akin lang, based on experience, pag puro kasi kayo lalaki, medyo ano eh, talagang dogfight. Oo, alam mo yun, gets niyo yun? Pag puro kayo betlog, puro kayo bayag, nararamdaman mo yung testosterone eh. Parang wala, nandito lang tayo, dogfight, mula ng araw. Pero pag pag may babae sa surrounding, kumbaga, Iba yung vibe. ewan ko, ramdam nyo din yun, pero parang medyo tayo eh, naglilaylo tayo or ano. Gets ko yung sinasabi niya, pre. Pero would you agree naman na sa situation yun, imagine ko kasing nasa war tayo eh. Kunyaring, like, ayoko nang maisipin pang, gets mo? Like, kunyari kung nasa war syempre mas prepared ko yung mga boys na kasama ko na alam kong makikipagbatayan na wala na ako isipin. Gets mo? Compared sa... Feeling ko mga... Kasi yung sinasabi mo, nagigets ko yung approach niya na yan naman, yung parang pahinga yan, yung parang bahay type na gagawin niyang home instead of house. Yan yung bagay niya. Pero kung nasa war tayo, okay na tong dogfight lang. Hindi ba ganon? Or ikaw, baka mali ako kasi ikaw yung naka-experience ng mismong barko. Anong thoughts mo doon? Hindi naman sa iisipin mo parati kasi may babae. Kahit nga ako minsan, sabi parang para sa akin gusto ko ma-experience din na may katrabaho kang ganun. Pero wag naman sana yung parang baby-bayin mo sila. Kasi syempre male-dominated do eh. Kumbaga kung ano yung shit na kinakarap natin dito, dapat tanggapin mo yun. Whether may regla ka or ano. Hindi sa binabypass ko yung pagkababae mo, pero syempre, dito tayo sa gitna ng laot eh. Tayo lang magkakasama dito. Doon yung equality talaga. Diba? Pero dapat... Doon yung equality. Hindi, bago mo dapat pasukin yun, syempre, una pa lang eh, alam mo na yung pinasok mo eh. Kumbaga, meron kang 3 years. Pang-apat na taon mo yung cadetship mo or yung cadetship mo. Pre, ang dami yung factor. Hindi mo pa kinoconsider yung mga... Mali mo, may simpin na marino na kinakampihan siya bigla na. Oo, Ikaw mo na siya, Kob! Ikaw na mag-duty dyan. Stress na nga siya. Alam mo yun? Hindi ko alam yung mangyayari, pero... Pero kaya nga kami or tayo tinatawag na professional eh. 'Di ba? Kahit na hindi lang naman sa barko, kahit sa corporate job eh. Let's say may project kayo pareho na ginagawa, hindi naman pwede porket pinupuson tong side ng puson niya or hindi naman pwede na ipapasa mo sa kanya yung mga paperwork or yung mga kailangan i-meet na deadline, hindi naman pwedeng ganun. So, at the end of the day, ko, mas pipiliin mo bang all boys na kasama mo sa barko o meron ding halong babae? Pero kailangan mo na i-expect yung mga some type of challenges na pwedeng ma-face mo doon. Kasi hindi ako mapagsabi ng hindi ako mapagsabi ng tapos kasi hindi pa ako na-experience makatrabaho ng babae. Hindi pa ako na-experience. So far, puro lalaki. Pero, kung ang kahihinatnan ko din naman pala is puro mga simp, yung mga katrabaho ko, syempre, mas pipiliin ko na lang na dogfight na lang tayo dito. Diba? Kesa naman, hindi sa, bang... Hindi, okay lang yun. Okay lang yun. Huwag ka mag-explain, hindi. All boys na lang. All boys na lang. Hindi, pero yun nga. Siyempre kung simp ka rin naman, kumbaga parang dumadagdag ka lang sa pag-aay ko eh. Pero kung ikaw, professional, sila professional, tayo professional, tapos
Siyempre, kumbaga, ikaw babae. Oo nga, no? Pre, kasi naisip ko din, paano kaya kung yung kapitan pa yung saint, tapos ikaw yung napag-iinitan? Kaya mo na siya magpahinga ko. Mahirap yun. Ikaw dyan. Parang patay. No? Kasi sa totoo lang, sa karir namin, mabilis lang kaming mapalitan eh. Sa dinami-dami ba naman ng seaman sa mundo. Kaya syempre, dapat pag nandoon ka sa barko, alagang-alaga mo yung karir mo. Dadagdagan mo pa ng ganyan. Siyempre, ano mo magagawa mo? Oo, nabanggit mo to, yung sabi mo, dapat talaga marunong ka makisama, yung pakikisama mo doon, Kasi pag gano'n. di ka nakisama, may tendency na mawalan ka ng karir. Di ba? May plus, may pamilya pang binubuhay, wala ka na. GG ka. Tapos yun lang source of income mo, wala. GG ka talaga. Eto pre, may tanong ko sa inyo dalawa dahil alam ko si Zen, nasa seaman related din yung tatay mo, di ba? So sa inyo kasi, ngayon nanonotice ko na yung posible na pala ding ma-judge yung character ng lalaki at babae or kahit sinong tao based sa, alam mo, yung parang kapag kikilalanin mo isang tao, pwede mo kagad tanungin, buo ba kayo ng pamilya mo nung lumaki ka? Parang gano'n. Kasi parang may signs na daw pala yun na maybe kapag walang lalaki, wala siyang male role figure, wala siyang mga kuya. Alam mo yun? Like, kung may mga kuya siya, buo yung pamilya nila, alam niyang sumunod kasi may mga male-dominated yung pamilya niya. May mga signs din pala yun, pre. So sa inyo naman, since technically, hindi buo yung parang wala kayong parang, hindi naman sa wala pero guess nyo na yung walang presence ng father figure palagi sa bahay nyo. Ano yung parang nakita nyong effect nun sa inyo ngayon? Like, would you say na mas napaaga yung pag-step up nyo na hindi, kailangan ko na kung may mga, ikaw, may batang kapatid ka, hindi, kailangan ko na maging kuya, bla 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 bla. Ano yung mga naging effect nun sa inyo? Ikaw muna. Sige, ako muna. Siguro ito yung maganda kasi, di ba, kung ipagko-compare mo, karamihan ng walang father figure na lalaki, some of them, pariwara, or some of them, parang walang guide na sinusunod. Ang maganda kasi sa pauwi-uwi lang, sa akin parang after nun, may titignan ka pa rin at some point, ba't mo pala ginagawa? Kumbaga may magsasabi pa rin sa'yo na, hindi, kaya ako ginagawa to, blah blah blah. Kumbaga may sinusundan ka pa rin kahit hindi siya laging nandun. So sa akin, nag-work siya kasi, nag-i-stay siya sa utak ko. Parang, okay, sinabi niya to. Okay, mag-i-stay siya. Kasi hindi ko pwedeng pabayaan yung sinasabi niya kasi alam ko, by the next month, aalis na naman siya. So lahat ng sinasabi niya, pinapainggan ko. So, actually, pero similar nga yata kayo ng nangyayari kay Tate nakwento niya sa yung tatay niya, hindi siya ganun ka nag-i-stay sa bahay. So parang nagiging quality time yung nagiging na minsan lang ako nandito pero kapag nag-lesson ako sa'yo, may kinig ka, pre. So ganun yung nangyari sa'yo nung bata ka pa lang. Okay. Bawal kang hindi makinig kasi alam mong by next week, by next matali siya. So, yun lang yung pinaka-quality time niya. So, pag nagsalita siya, talagang may kinig ka. Ganon. So, ang naging naman niya sa akin, dun sa tanong mo, siguro mas sa akin, mas napapaga ako mag-step up kasi ako lang yung lalaki dun sa bahay. Kumbaga, syempre kasama yung kambal ko. Kumbaga, may kailangan kang alagaan, tapos may nanay ka pa, may kapatid ka pang babae. Pero, may guidance pa rin naman ng tatay mo kada uwi niya. Kunyari sa call, may guidance ka pa din Pero, kailangan mo na talaga mag-step up. At the same time, mas talaga, mas tataas talaga yung pagka-masculine mo. Ganun. Yun yung sa akin. Ikaw. Sa'yo, Cob. Ito naman, kay Cob naman kasi, may kuya ka naman. So, sa kanya kasi parang, technically, siya na yung panganay Yung sa akin naman, hindi naman kasi, para sa akin, hindi naman talaga totally na pwede mo sabihin na wala akong father figure kasi kumbaga nagkakaroon naman ng quality time pag uwi niya Unlike sa ibang OFW natin na taon-taon sila. Let's say 2 years, 3 years, o di ba, 5 years, or worse, mas matagal pa. Yun talaga yung para sa akin siguro na medyo nawawala na ng father figure. Yeah. Di ba? Sa amin kasi, kada taon naman nagiging present sila Mas lalo na ngayon na pinaikli lang yung contract. So, para sa akin, hindi ko naman masasabi na walang father figure. Siguro sa ibang anak ng seaman, nagtatampo sila na bakit ganun.
Pero kung malawak din naman yung pag-iisip mo, kumbaga ginagawa din naman nila yun para sa'yo eh. Or in short sa'yo, parang hindi mo naman naramdaman na wala kang sinusunod na na role model na tatay mo. Oo, Parang hindi ko naman naramdaman. kasi active pa din siya dun sa role. Active pa din naman syempre. Tsaka feeling ko dapat hindi lang iano lahat dun sa tatay. Syempre ikaw dapat sa sarili mo, alam mo na yung mga sacrifices na yun. Diba? Kaya ka may tinutulugan, kaya kumpleto kinakain mo araw-araw, kaya ka may bagong sapatos, kaya ka merong na-flex sa mga classmates mo, ganun. Kasi yun naman yung sacrifices nila. So dapat hindi lang yung, kumbaga hindi ka lang magtampo, ganun. Parang isipin mo din yung sitwasyon. Diba? Hindi lang kumbaga sa responsible ng tatay, dapat ikaw din, bilang anak, responsible ka din sa mga ganitong bagay, mga ganun. Pero kayo, pre, na-experience nyo yung sinabi ko kanina dun sa masasabi mo yung, medyo marirealize mong, kaya ka pala ganyan yung end result niya kasi nga, ganito yung background niya as family. Let's talk about even sa mga nakadate nyo or sa mga naging ex nyo. Ayan, gaysahin muna tayo. Ayan, for example, compared natin yan ngayon sa mga raan, di ba? Anong masasabi mo difference nila and history ng babaeng yon? Let's say A na lang at B. Si A yung ngayon, si B yung luma. Si A ngayon kasi parang balita ko, kompleto sila, doktor. Oo. Okay, ito. Okay. Si A kasi, yung bago, yun nga, si A. Sa baby girl present to Kumbaga, kasi sa lalaki kasi pag kompleto yung pamilya, some of them, di ba? Iba rin yung approach. Pero dito kasi sa baby girl A, sobrang complete. Tas at the same time, lahat sila may profession. Lahat as in. Okay. Tapos, ang nangyayari, kumbaga lahat sila may tinitignan talaga. Pero some of them, iba rin yung effect nun sa mga kapatid niya. Hindi ko na sabihin, iba rin yung effect. Sa kanya, may effect din. Parang, hindi, kailangan ko i-look up yung tatay ko kasi ito yung level na niya. Kumbaga pressure yun sa kanya. Si baby girl B, yung family niya naman, hindi ko na masyadong i-talk. Pero, okay lang yan. Hindi naman to totoo, guys. Ano lang to? Imagination lang to. Yung family naman niya, yung dad, di nag-work. Tapos yung mom ata, not sure. Pero broken yan, broken. Hindi sila broken eh. Pero ganun lang yung approach. Okay. Pero siya, yung di ba yung si A, parang gusto niya makuha yun kasi may standard na tinaas. Siya, kailangan niya i-workout yun kasi kailangan niyang itaas yung standard. Wait. So, si B, sa family nila, kumbaga, wala pang nagtataas ng ganong standard. So, kailangan niyang itaas pa yung standard. Ganon. So parang pinagkaya ba? Ito, survival. Ito, yung may naabot na, tataasan niya na. Born for success na to. Ngayon yung nabanggit ko sa Boys to Fatherhood na episode natin. Okay. Yan. So, may experience kang gano'n? Yung parang, kasi broken yung family niyo. Ayan, kaya yan. Pariwara ka ngayon. Gano'n. May tandaan ako. Sige, sir mo. Tingin sa akin, wala akong na-experience na ganun sa mga past relationship ko. Ang iniisip ko nga parati, hindi ko sila sinisisi kung bakit shit yun nangyari. Sinisisi ko sarili ko kasi hindi pa naman ako ganun ka fully matured eh. Para sa akin. So, kumbaga kaya napunta sa shitty relationship. Yun. Kasi may mali din ako doon. Pero yung, pre? Yung, yun? Yung term mo? Sinabi mo na kaya sila pariwara. Oo, kaya sila pariwara dahil sa family nila. Para sa akin, yung childhood upbringing, gano'n? Upbringing nila. Para sa akin, kung i-compare sa akin sa upbringing ko sa upbringing nila, para sa akin mas maganda yun sa kanila. Kumbaga, hindi ako naka-experience ng yun yung reason nila dahil sa upbringing nila kaya sila shitty. Hindi, para sa akin nga, mababait sila eh.
Siguro ako lang talaga shitty eh. Pero doon sa tanong mo, Wish, yung about doon sa broken family, may nakausap din ako na broken family. Tapos, may makikita ka na hindi sila sanay matrato ng tama. Kapag pag tinrato mo sila ng tama or binigyan mo tinutulak nila. Parang Wait, parang may experience kang ganun? Parang may weird sa kanila na, uy, parang tama to ah. Tas ang mangyayari, Allergic sila sa mababae. Allergic sila sa good guys. Baka naman kasi hindi dahil sa ano. hindi meron pa kasi ko. Wait lang. 'Di ba? Pag may ginawa kang mabuti, hindi dahil sa pinupush ka nila, natatakot sila kasi hindi yun yung comfortability nila. Kumbaga, psychology din yun. Kumbaga, nakasanayan nila yung, kunyari, yung tatay mo, lasinggero, tapos nag-a-addict. Tapos biglang may guy na lumapit sa'yo na sobrang good lahat. So parang kapag lumapit yun, parang may mali. Bakit hindi yun yung nangyayari sa nakasanayan ko? Gets. Kasi meron din na-mention si Koy dito, yung kaya din minsan nagtatagal yung isang babaeng nakarelasyon ay abusive. Kasi nga parang gusto nila yung drama na yun eh, na kapag ngayong nakatagpo siya na siya ng good guy, masyadong boring to. Walang nangyayari. So parang hindi siya magtatagal doon. So kumbaga yung mga babae din para silang mga lalaki, no? Kasi ginaganap sila ng thrill. Pero tingin ko hindi lang naman dahil sa upbringing nila yun, pre. Tingin ko baka dahil sa past dahil sa relationship upbringing nila. yun. Hindi, psychology din talaga, pre. Psychology din. Hindi, so bali hindi ko pwede sabihin na hindi dahil sa upbringing. Pwede naman dahil sa past relationship. Dagdag na yung past relationship. Parang stock of influence lang din naman yan, pre. Like, bagay. Tayo na grabe. So kaya pala mayroong mga babae na gusto yung mga bad boy. Oo, Ganon. kasi kapag may thrill ba, kumbaga, may sinasabi sila kapag yung sobrang, yung guy, nag-work lang, tapos walang ibang shit na ginagawa, tapos walang thrill na away, naboboring sila, pre. Somehow, nag-aanap sila ng mas thrilling relationship, kaya iba, nag-cheat. Dapat sa mga ganung babae, pinipray over. Oo nga. Dapat sa street sila pinag-pray over. Dapat pinagdadasal yan. Para malinawan sila. Basta ganun, pre, may mga nakausap na akong ganun. Tapos medyo weird talaga sila mag-isip. Pero yun, kanya-kanya naman tayo ng... pero meron pa ding, dito ko napapatunayan, meron pa ding anomaly. Yung in general tong sinasabi natin, di ba? Pero meron pa ding disproves the rule. Meron pa ding ilan na nagdi-disprove ng rule. Kasi, kunyari, sa girlfriend ko, broken family, pero hindi ko na-share yung details, pero doon naman, parang naging stricto yung pagka-upbringing sa kanya. So parang, nung nakakita na siya ng parang role model, ngayon, yun na yung parang makikita niyang pwede niyang sundin ngayon. Gets mo? Like, meron ding mga ganon na, kasi feeling ko nga, kapag napabayaan lang siya na gawin mo yan, o yan, ma-influensyahan ka dyan, kunyari, kating-kating kayo, mag-bilyar-bilyar na kayo, mag-yosi-yosi na kayo doon sa high school. Yan, doon nagsisimula yun. Tapos nakatikim na siya ng weed, tapos nag-influence na siya into, na-try ko na yung weed, ba't di pa tayo mag-cook? Diba? Alam mo yun, pwede mag-loop ng loop na yun eh. Boom. So naging new normal na sa kanya yun. Para, tingin ko depende din sa babae. Kasi minsan may mga babae na kahit masalimuot yung upbringing nila, pero dahil hindi nila pinili yung dark side, di ba? Baga ginawa nila inspiration para maging strong, independent, intelligent woman sila, di ba? Tingin ko, depende rin, pero siguro, malaking factor yung environment, syempre. Kaya, saludo ko sa mga babae na kahit pangit yung upbringing nila, pero alam mo yun, hindi, mas pipiliin ko na kung ano yung makakabuti sa akin. Kesa sisihin ko na ito nga, dito na ako nagsimula di ba? Wala na, fucked up na ako, ganun. Doon na yung papasok yung sinabi. Meron din sinabi si Frank dyan na, doon na papasok yung sinabi ni Frank na may high IQ, low IQ. Doon na siya, kumbaga kunyari, may nambato sa'yo. Tapos depende dun sa bata kung paano niya i-take yun. Binato siya, uy, binato ako, babatuin ko nito ng bato, mas malaki pa. Or yung bata, binato ako, hayaan ko na lang, di naman siya nag-work, ganun. Depende siya sa kung paano mo talaga i-take. Napanood niyo na yung movie ni Donald Trump? Oo, Apprentice.
Sabi, may part siya na sinabi nun na hindi sapat. Parang ang dating kasi sa akin, hindi sapat sa kanya yung work hard tsaka ano eh. Kailangan you have to be born with it daw. Yung paulit-ulit niya sinasabi. Yung winner yata yan, about sa pagiging winner. Oo. Kumbaga, kung winner ka talaga dito sa mundong to, pinanganak ka talaga daw ganun. Kumbaga, meron at meron sa'yo, sa loob-loob mo na kahit ano mangyari, sa'yo yan. Kumbaga, for the winners ka talaga. Anong movie na? Apprenticeship? Apprentice. The Oo, Apprentice. The Apprentice. Maganda yan. Sobrang ganda nun. Pero masasabi ko nga din merong ano dyan eh. Feeling ko, tinitignan niya yan sa lente niya kasi yung meron na silang background yung father niya sa real estate. Pero ang argument ko naman dyan, paano naman dun sa mga self-made from the scratch, di ba? Like, yung upbringing nila, slums, tapos kailangan nilang mag-work hard. Hindi, pero yun na nga yung iniisip ko, pre, kasi isipin mo ang daming tao o nagaling sa slums o ang daming tao na... Or maybe, kahit galing sila sa slums, born na talaga silang manalo, no? Yun, di ba? Kumbaga parang andyan sa kanila yung eagerness, yung sipa. Yung gutom. Oo, pinanganak ka na meron ka ng ganyan eh. Unlike sa iba na, nakakita lang ng pang-ecoms, nakakita lang ng pandubi, doon na sila pupunta. Ikaw, syempre, sabi ko, ayoko niyan, focus ako dito kasi alam mo yun, parang yung utak mo, bukas na para doon. So, mas pinili mo yung right path, di ba? So, kumbaga, yun yung nasa isip ko na siguro kailangan meron ka na talaga ng pinanganak kang gano'n. Pero hindi natin masasabi. Siguro, sabihin din ng iba na, nasa decision mo talaga. Oo nga, nasa decision mo yun. Pero, paano mo ba nagawa yung decision na yun? Diba? Siyempre, may bumubulong sa utak mo. Sa ang pinaka, ano lang dyan, wala mang mawawala kung papaniwalaan kung born ako para manalo eh. Oo, diba? Ganun din. So, ewan ko kung totoo yun, pero siguro oo, or nakadepende lang din talaga sa mindset kung iisipin mo araw-araw na. Sa ang cute nga pre, feeling ko din, wala, kahit saan pa kayo manggaling, pare-pareho lang, dito lang din kayo magkikita niyan. Like, magiging, alam mo yun, kapag parang feeling ko nga, lagi ko tong, even sa previous guest namin kay Ace, parang, dito lang tayo nagkita-kita, pero batang ganun, nagkakwentuhan kami about upbringing. Dito na tayo nagkita, pero dati din, ganito, ganyan. Parang ang sarap lang, lagi lang nagiging masarap yung kwentuhan kapag nakaalis ka na dun sa parang previous situation mo na. Oo naman. Kahit saan namang sitwasyon na shitty, basta naalisan mo na yun or na, kumbaga, na-eliminate mo na yung problem na yun. Masaya pa din eh. Kahit simpleng problem lang. Hindi nga simple kasi kung saan pinanggagalingan talaga yung problema na matagal mo nang kinakarap tapos naalisan mo na yun. Sobrang fulfilling eh. Sarap sa pakiramdam. Tapos babalikan mo na lang yung dati na, oo nga eh. Yun nga yung sinasabi ni Tate, di ba? Na kaya mas masarap na pag Kwentuhan. Oo, nagiging wealthy ka pag galing ka dito sa bottom kaysa yung meron ka na agad. Ganun. Pero ewan ko sa mga taong meron na agad, baka siguro masaya din sila. Pero mas masaya kami. Hindi, joke. Gagi, isa nga sa mga nagugustuhan kong face ngayon, pre. Yung, eto ha, parang, magtutunog hangin to sa akin ngayon, pero, mag-guess yung explanation ko. Masasabi ko kasing una akong napalakpakan kasi gusto ko lagi yung nauuna, gusto ko lagi yung gusto ko kagad magkamali para makikwento ko sa inyo yung pagkakamali ko. Nag-guess nyo yun, di ba? Yung dati, ganyan. Ngayon, nakakita na ako ngayon ng face spray na now it's time to clap for the others. Nagpapaganyan na, ay, tangina, lupit na ito. Nagpapaganyan na ako, pre. So, for example, shoutout ako ng ilang tropa. Kunyari, Kisin. Tawin gago, lupit na ni Zen, no? Parang, may picture kasi si Zen sa kasi Marian. Ang liit ni Marian, tapos ang laki ni Zen. Tangina, tropa ko na to. Sabi ko gano'n, tangina, angas na ito. Okay to, good to. Tapos, kunyari, kay Joseph, shoutout kay Joseph. Nakikita ko siya ngayon na pinupursue niya na yung sa horses naman.
Ay, putang ina, bet na talaga siya. Alam mo yun, ang ina. Pinaperson Tapos nung kay ko, sabi ko, itong inom to na, mas nauna pa sa akin nakarating sa ibang bansa, oh. Alam mo yun? Mga ganun. So parang sabi ko, damn, okay. Umarating na tayo sa next phase na to na ano. Pero yun, kasi sabi ko, isa din siya sa magandang feeling ko maganda siyang ehemplo na hindi lang, ito yung byproduct ng circle or nung mga conversations na nangyayari before. Feeling ko at some point nakadagdag man siya ng, feeling ko yung mga pag-uusap namin ng mga first episodes, nakadagdag din niya sa gym mindset ni Zen. Diba? Yung freelance ni Joseph before, para katulong yun sa ano nila, yung sa barko-barko mo, alam mo yun? Feeling ko, at some point, naging ano siya naging part siya ng recipe nung finished product na yun. Tingin ko nga, pre, hindi lang dahil sa conversation Tingin ko dahil din talaga sa circle of friends, tapos samahan mo pa ng sarili mong pananaw. Siyempre, yung sarili mong pananaw, okay naman, sarili nating pananaw sa buhay, okay naman. Tapos samahan mo pa ng circle of friends na okay naman. Unlike sa iba na, ewan ko kung ano yung pinagkakabisyan nila, siguro buhay ng iba, pinag-uusapan nila ganun. Pero yun, kumbaga, yung mga factors na yun, kala mo wala lang, normal na conversation lang or normal na pagsasama lang. Pero tingin ko para siyang para siyang nag-accumulate into magandang pundasyon Ganon. Kumbaga parang di mo lang na-realize, pero yun na yung nangyayari, yun nga yung byproduct na yun. Kaya yun nga kaya swerte din na kahit papano may ganito tayong circle of friends. Unlike sa iba na wala naman silang, okay, masaya naman sila pero hindi tulad ng ganito, ganun. Walang nangyayaring, kumbaga, pag-uusap talaga. Ganun. Ikaw, pre, anong thoughts mo doon? Ang ano ko naman dyan, about dun sa workout, may sinimulan na talaga kami ni Luis na discipline. Kumbaga, araw-araw kami nagkisenda ng picture, tapos ng progress, kung nag-workout ka na or hindi. Ang maganda lang kasi, nung time na yon, kahit puro jogging lang kami or anything push-up, nadala ko siya nung natuto na ako mismo dun sa fitness journey. Kumbaga nakadagdag lang siya. So feeling ko, tama din yung sinabi ni Cobb na pag maganda yung pundasyon mo or maganda din yung mismong circle na kunyari may sasabihin ka. Iba rin kasi iba yung kapag may tinanungan ka, tapos may isasagot sa'yo na maganda. Tapos, yung iba din yung, may 10 kasi na may tinatanungan ako, tapos sinasagot sa akin, i-ano lang natin yan, i-weeds lang natin yan. Hindi okay yung sagot Kumbaga, I-weeds? Oo, may mga ganong sumasagot sa akin. Hindi, ano lang natin yan, pre. Hindi, ano lang natin yan. Tapos parang after nun, syempre, di naman ako, like, yun nga, doon napapasok yung pundasyon ko. Di naman ako pinanganak na mag-ganon or hindi ko talaga siya gustong gawin. So, syempre, doon ako sa isang circle ko na, pre, paano pag ganito? So, eto, gawin na yan, ganito yun na. Pag maganda yung sagot niya, doon ako sa circle na yan, gets mo? Parang iba rin talaga yung maganda yung circle mo, pre, kasi mas nagiging okay yung utak mo kapag, hindi naman kasi lahat ng oras, pre, malakas ka Kumbaga, may matatanungan ka rin talaga na mas malakas sa'yo that time. So, feeling ko, assign na din yung sa low IQ, high IQ Kasi pwedeng sumunod ka lang dun sa tamang pundasyon, pero ngayong sunod-sunurin ka, ngayong may bumubulong sa'yo ng maling influence, sunod-sunuran ka lang at blinded kang sumusunod, sumunod ka pa din. So pwedeng ng low IQ decision, hindi kahit maganda yung pundasyon ko, sunod pa din ako dito, try ko naman. Sa'yo pa din yun. Good and low IQ. Kumbaga, nagmamatter pa rin talaga kung ano yung magiging desisyon mo sa buhay. Kumbaga, ikaw at ikaw lang din, di ba? Yung sabi, ikaw at ikaw lang din tutulong sa sarili mo at the end of the day. Kasi, sarili mo naman desisyon din yan Sarili mo desisyon kung sino pakikisamahan mo. Sarili mo desisyon kung kakain ka ba ng tama. Di ba? Tapos hanggat sa magbi-build up na lang yan. Kumbaga,
kung ano yung nangyayari ngayon, kung ano yung status ng life mo. Well, may mga sitwasyon din naman na di na natin kontrolado, pero kung paano natin iti-take yung sitwasyon na yun. For example, may mga bagay nga tulad ng di natin kontrolado na bagay, tapos tinake pa natin siya as negative, tas negative na sa atin. So, kumbaga parang tinutulungan mo lang yung sitwasyon na yun na mas umangat kasi ito na lang, pinasimpleng sitwasyon. Wari umulan. Hindi mo naman kontrolado yun eh. Nabasa ka. Pauwi kang galing trabaho, nabasa ka ng ulan. Tapos reklamo ka ng reklamo, naging ka ng naging, irritable ka na masyado, ganun. Kumbaga, yung bagay na hindi mo kontrolado, tinulungan mo lang siya para paangatin yung negativity sa'yo. Pero embrace mo na lang na hindi naman kasi parati ganito eh. O kumbaga, lilipas din to eh. Kumbaga, syempre, yung mga decision mo kasunod nun, magiging maayos din. Unlike sa nabasa ka na ang init ng ulo mo, pag uwi mo, ang init pa ng ulo mo. Yung negativity na accumulate lang ng ulan na hindi mo kontrolado, na sinama mo pa ng negativity mo, pagpasok mo dun sa bahay nyo, puro negative na din tuloy. Nadadama ibang tao. Kasi itong tao na to, negative na din. Negative na lahat. Unlike sa pag in-embrace mo na lang, tapos hindi naman to ganito parate, di ba? Yun. Kumbaga, para siyang domino effect ng positivity in life. Kumbaga, kailangan lang din maging grateful or maging thankful ka na kahit ganito, ganyan. Hindi ko sinasabi na maging kumpiyansa ka na, ganyan ka na lang. Kumbaga, sa sitwasyon ng mga or sa sitwasyon na hindi mo kontrolado, dapat embrace mo na lang din na okay, move on tayo to the Next level. Positivity. Pre, napansin niyo bang parang ang bilis ng years from 18 years old ka to 24 ngayon? Napansin mo? Kaya nga, minsan, pag napapaisip ako na, ako nga, nag-start pa lang ako sa career ko eh, kung tutusin eh. Pero ang dami agad nangyayari. Pero sabi ko, kailangan ko lang to banggain, kailangan ko lang to i-approach. Di ba? Kasi walang ibang choice eh, kundi up. Di ba? Wala namang ibang pwede mangyari. Kesa naman pababa ka, nakakalungkot naman yun. Kaya yun, ang bilis, di mo namamalayan, ito na pala. May mga moments na mabagal. Pero pag nalampasan mo na yun, may pawaisip ka, lumipas na lang pala yun. Mga ganun. Mabilis talaga. May mga naisip nga ako dyan, Kobe. Diba, from 18, siyempre parang Lasal days yun eh, mga ganun. Tapos parang inisip ko, ngayon, ang ginagawa ko, work, after that, obligasyon maging kuya sa bahay, after that, workout. Tapos parang wala nang trip na nangyayari. Kasi inisip ko, ano kaya ako nung 18 or 19 years old, kumbaga sa street force pa ako nun. Lakas namin man trip na ito eh. Tapos may time akong naisip na parang sana mas tinreasure ko pa yung time na yon. Sana mas inano ko pa, mas inip. Kasi may mga time ako na tinatamad ako, tapos ginagawa ko, umuwi na lang ako. Ganun. Tapos inisip ko, sana mas inano ko pa, pinagsawaan ko pa yung time na yun. Ngayon, may pagsisisi lang ako na pagiging tamad mo na. Sige, uwi na ako, ayoko na, gusto ko na umuwi. Ganun na sana, what if sumama muna ako, nakisama muna ako. Hanggang may mga regrets ka sa mga kasi times ngayon, na di ka nag-show up. Stagnant kasi wala na eh, nasa matanda phase na tayo eh. Hindi na natin pwedeng talikuran yan. Kumbaga yung obligasyon, padagdag na ng padagdag yan. Ayoko naman din, siyempre, na i-take to na maging binata pa din na walang responsibilidad sa buhay. Ayoko naman ng gano'n na puro masaya lang ako araw-araw. Siyempre, may dumarating lang talaga sa point na sana mas pinagsawaan ko pa yung days na yun. Wala na, nandito na ako. Parang gano'n na yung na-realize ko. Sa akin naman, walang gano'n kasi kumbaga kung ano yung nangyari sa past, nangyari na yun eh. Focus na lang sa present para wala tayong regrets. Pero ang sa akin lang, since nabanggit mo na yun nga, matanda face, ganun, mga responsibility, bayarin, tapos kumbaga bills. Parang nahahatak ka na instead na dapat bata ka pa naman, magsaya ka eh. Di ba?
Pero siguro dyan napapasok yung kailangan mabalance mo. Ma-strike mo yung balance at the same time, hindi ka nagpapabaya. Ganun. Kasi hindi lang naman tayo yung dumadaan sa gandong phase. Ang dami-daming tao. Yung iba nga, much worse pa siguro yung facing nila eh. So yun, ang sa akin lang, siguro dapat hindi ako mawala dito. Dapat din nandito ako banda para kahit papano, kahit medyo mahirap man, pero at least, di ba? Na-enjoy mo pa din. Na-enjoy pa din natin kahit papano. Paano mo naman nasabing, paano mo naman nasabing wag na maging binata? Ganon. Hindi. Sa facing ko naman to, baka siguro, doon nga sa sinabi ni Cobb, baka siguro nasa survival mode pa rin talaga ako. Yung masabi ko. Kasi, kung doon nga sa tanong mo na ano yung wala ako nung ano yung pinagkaiba nung ngayon sa high school days, wala ka lang responsibilidad nung high school days. Ngayon meron na, kaya nakapag-trip ka. Pero, dito ko na masasabi yung yung tinatawag nilang pagalingan ng setup ng buhay. Yung parang, paano mo ngayon madadala yung, kailangan mo na isolve yung, kung gusto mo pa din, kung hinahanap ng katawan mo paano ka makakapag-trip? So, paano mo ngayon masisetup yung buhay mo na hindi ka na nasa survival mode, pero makakapag-trip ka pa din ng gusto mo, yung parang high school. Kasi, disagree ako doon sa mo lang na term ng binata kasi inattach mo kagad doon yung laging masaya. Hindi naman, pag sinabing binata, pwede pa din yung... May responsibility. Pwede pa din yung may responsibility. Hindi laging happy ang definition ng binata para lang, kung lang siya na marunong pa din siya mag-chill. Kapag work, pero kapag nag-trip tayo, kaya, kunyari ngayon, wala akong trabaho, tara, trip tayo, gano'n. Alam mo yun, binata ka pa din. Saka feeling ko nga, kapag nahata ka doon sa sinasabi mong line, doon lang mawawala yung pagka-cool mo eh. Yung parang, yung parang bang boring mo na. Hindi ka na umiinom Parang alam mo yun, yung hindi ka na nakakasabay sa mga trip-trip Parang gano'n na, kapag napapahata ka na sa isa, kasi, hindi kasi ganito na kasi ganito na Hindi ka na, nawawala na nga yung, hindi ko alam kung tama yung word ko pero minsan kasi yung, merong perfect na timing para maging spontaneous. Alam mo yun? Parang, tara, mag-trip tayo ngayon. Boom. Tapos, tara, game. Boom, boom, boom. Naging masaya siyang memory. So, minsan, kapag hindi ka na nagiging spontaneous on the right timing, medyo nagiging boring ka na nun. Just like Cobb last time. Hindi ako boring nun. Di ba? Sabi ko, ayoko na talaga mag-inom. Gets naman yan, Cobb. Tayo. Ganda ng setup. Mag-explain. Ang take ko naman dun, para sa akin, hindi ako nagiging boring kasi personal choice ko yun eh. Kumbaga, ayoko talaga mag-inom. Di ba? Siguro, doon na rin mawasok yung acceptance. Kung sa tingin yung boring ako, well, di talaga ako boring. Ganun lang talaga ako lumaro. Di na nagiinom. Di ba? Wala na eh. Kumbaga, ayoko na mag-inom eh. Kumbaga, di naman lahat ng bago eh. Kailangan daan sa inuman para mag-enjoy. Kumbaga, meron lang akong ibang hinahanap na enjoyment. Ganun. Pero hindi, yun nga. Di na ako nagiinom. Di na ako nagiinom. Ayoko na mag-inom. Ayoko na ng magulo. Ayoko na ng maingay. Ayoko na nung gigising ang umaga, sa ng ulo ko. Di ba? Kung para sa inyo, boring yan. Wala kang magagawa. Boring yan. Napansin ko nga siyang common trait sa sa mga fast-paced na tao. Or tama ba yung term ko na fast-paced? Hindi naman, pero tabagin natin siyang gano'n. Pero kasi parang yung pinaka-essence naman ng alak slows you down eh. Parang malalasing ka, gano'n. Babagal ka. Kaya even ako kapag tinatry ko magtrabaho after mag-inom, mababagal talaga ako, gano'n. Like, so sa mga fast-paced daw, para siyang stopper siya ng But yung mag-inom, babagal ako eh, parang gano'n. Tsaka ang sa akin lang, kuwari, kung ako kasi mas gusto ko na yung usap-usap na lang eh. Kumbaga genuine healthy conversation na lang eh. Ang ayoko lang din kasi sa alak, na buboost yung ego or mo, may part sa akin na parang hindi ako na mismo or hindi talaga galing sa puso at isip ko yung sinasabi ko. Kumbaga galing na lang siya sa
pride ko eh, parang ganyan siya, ego. Hindi naman totally... Di ba naging extreme lang yung ano nun, pre? Kung sinasabi mo ngayon yung truth, ito yung realest. di ba na-amplify lang yun kapag lasing ka? Hindi, para sa akin kasi, okay din na hindi, ang sa akin kasi ano eh, parang masyadong, parang may halo ng yabang or ano. Hindi lang about siya... Confidence. Confidence. Hindi, confidence. Iba naman yung take Iba yung yabang para sa akin sa confidence. Eh. Okay, define. Para sa akin yung confident, talagang yung walk the talk ka talaga. Ganun. Okay. Kaysa sa akin sa yabang, para sa akin kasi yung yabang at the back of your head, at the back of your mind, parang medyo, parang sure ka ba talaga doon? Or intoxicated ka lang. Alam mo yun, yung ganun. Ganun para sa akin yung yabang eh. Kumbaga, alam mo sa loob-loob mo na, alam mo ba talaga yung ginagawa mo? Or nadadala ka lang ng damdamin mo? Ganun. Pero unlike sa confident talaga, alam niya talaga. Medyo broad pa nga din yung sinasabi mo na yun eh. Sige, magbigay ka ng specific scenario kung kailan ka magiging confident at kailan ka nagyayabang lang. Ganun. Para sa akin, magyayabang lang ako pag... Ay, hindi. Ayoko i-reveal sa camera eh. Yeah, sa barko na lang, sa barko. Related sa barko. Ganun. Paano magyayabang ang tiga-barko versus paano ang confident na tiga-barko? Ganun. Sa akin, para sa akin, pag mayabang, puro... Yun nga, yung sinabi kong na walk the talk. Alam mo yung parang puro lang siya boka, ganun. Hindi ko nakikita dun sa ginagawa niya talaga. Parang ano ba ito, man? Hindi, mapifeel Puro din. talk. Oo, puro talk All siya talk. eh. All Okay. talk, no bite. Ganun maging ganun eh. Ay, no bite. All bite, no bite. Ganun. Parang sa akin, kahit naman walang alak, pwede naman maging ganun yung tao eh. Hindi, attitude problem mo na yun. Ayun nga. Attitude ba? Yung sa akin, ayoko na, ano. Baka specific scenario mo naman to, Hob. Ano? Kasi hindi ako agree din sa sinasabi niya na parang nagiging mayabang ka kapag ano. Kasi meron tayong patunay noon, pre, yung may patunay kasi kami noon ng 2023 namin na every time na pagod na kami, tada! Tapos Monday, wow. Yun ang walk the talk talaga. Kasi doon ko, ito Kaya, alam mo yun, sige, explain mo, pre, ng in-depth. Hindi ako like, dati noon, masasabi kong malapit na ako sa pagiging alcoholic kasi ang sarap talaga uminom. Pero ngayon kasi, pre, dumating na sa point na nandito na ako sa fitness. So, hindi na ako na pwedeng uminom kasi parang kunyari, 0.5% yung nakuha mong muscle sa pag-workout this day. Ang bawas ng alcohol, 0.11. Parang ganun. Grabe. Ganun siya bumawas. So ako, hindi ako palagi. Pero pre, hindi ko pa rin masabi na hindi okay uminom. Sa akin, may time ako na pag umiinom, pre, sobrang stress na. Pag uminom ka, tapos nalabas mo lahat ng, ito kasi pre, may problema, ganito ganyan shit. Kumukulit ka. Kumbaga yung confidence na hindi mo makakwenta sa iba kasi baka ma-bad trip siya. Eh yung kainuman mo, lasing na rin. Eh sumasabi mo. Kumbaga, yung Pre, the vibe itself. Kinabukasan, sobrang luwag ko. Ay, parang way siya makapag-release. Okay, lasing na rin to eh. Sasabihin ko, pre. Pero yung magkikwento na rin sa'yo, hindi, okay lang yan, pre. Gets mo yung point. Pero not all the time na magyayabangan kayo, pre. Kumbaga yun yung mechanism mo. Attitude problem na rin siguro yung ganun, pre, kung may nakainuman kang nagyayabang na lang. Attitude problem na rin yun. Kasi may nakainuman din akong ganun eh. Pero hindi ko na kinainom ulit eh. Ganun lang yun, pre. Pero doon ulit tayo babalik sa circle. Ako, hindi ko naman masyadong pinapromote yung alak. Kung hindi nyo trip yung alak, okay lang din yun. Kasi sa akin, hindi naman ako masyadong umiinom eh. Pero sa akin, pag may time man lang na spontaneous ko, yun lang talaga yung way. Ako kasi that time, kausap ko si Mario, parang next week na nun. Sabi ko sa'yo, may ganun ako, nagkausap ko si Mario, sabi ko sa'yo nandito na ako, wala na tuloy inom. Ginanong ko pa si Mario nun. Sino yan si Cobb? Oo, tapos doon ko na siya kanawento. Ganun. May time talagang spontaneous na doon lang. Tapos kinabukasan ng next week na namin,
sa work, nagkaano-ano na, busy na ulit kami. Ganun nangyari. Pero on the other hand lang, feeling ko meron din talagang time na tama maganda na ding mag-focus dito. Yung may tinatawag sila diyan para magiging high ka ng sober ka. Ganon. Yung parang natural high, naturally high. Kasi feeling ko ito nga mas sa memory ko to di ko share niyo experience niyo. Pero sa memory ko, mas huge gap yung dami ng high memory ko ng hindi ako lasing compared sa lasing ako. Kasi merong ilan na nag-stand out kagad sa akin. Yung mga birthday ko, ganyan. Pero yung masasayang peak moments, feeling ko, talaga siya parang, na matatandaan mo, feeling ko talaga siya parang kailangan mo siyang kuhanin ng natural. Or, you can play both worlds. Timplahin mo na lang. Ng parang yin and yang. May point. So ano na ito? Wala lang. Simulan na natin yung Napag-usapan lang. Yun. Ito naman, meron akong tanong sa inyo. On the next, let's say 10 years na lang, saan nyo nakikita yung mas una nyong ipra-prioritize? Kayo ba yung tao na mas uunahin yung foundation versus enjoyment? Let me explain it further. By foundation, I mean, yan na yung save up, pag-i-invest kagad, tapos pagpupundar sa bahay, ganyan, etc. Yung parang pinupundasyon nyo na yung para sa setup ng family nyo, etc. Para pag-anak nyo, ganun. Versus enjoyment na, hindi, sige, while we're still young, travel na tayo, ganito, ganyan. Kasi magkaka-responsibility, hindi na makapag-travel lang, ganito, ganyan. Kasi may mga ganun tao So, kayo, saan kayo doon sa option A, foundation or enjoyment first before foundation? Hindi pa pwedeng dalawa. Kailangan talaga. Pero may mas ma-prioritize ka kasi doon. Gets ko yung sinasabi mo, pero kung dito lang sa scenario na to, kung meron kang pipiliing isa, i-prioritize. Prioritize na lang, hindi unahin. Pareho lang yun. Pero prioritize. Pero para sa akin yung foundation. Yun yung dapat talaga unahin kasi kung uunahin mo na Happy. pakasaya kayo tapos malolostra ka sa foundation, wala rin, baka kalaunan hindi na masundan yung travel nyo, ganun. Di ba? So mas okay na foundation muna yung priority for the long run din, long term din naman yun So ikaw, Zane, enjoyment or foundation or enjoyment? Siguro foundation ako. Kasi yun nga, parang tama yung sinabi ni Kobe, parang may possibility kung enjoyment. May mga certain problems kasi na uncontrollable pero na biglang i-strike sa'yo Pero kung nagre-ready ka, biglang may nag-strike sa'yo, nagre-ready ka na. So, may time na mas mapapadali mo mapapari yung na-strike na uncontrollable problem na yun. Kasi nagre-ready ka na ng foundation mo. Kaya yung may pili ko yung foundation talaga. Ikaw ba? Pareho din. Pili ko yun na talaga yung ginagawa ko din ngayon. Like, masasabi mo equip na ako para mag-travel na din, pero pinipili. Lalo na share ko lang yung naging travel ko. Trinay ko kasi mag-travel ng birthday celebration ko din nun. Sa after din yun ng mag-boxing ko. Yung ba yung Baguio yun? Laon yung Baguio. So, binalikan ko lang yung promise ko doon na dadali ko babalik ako ng laon yung nakakotse na. So, chinikan ko lang siya na gano'n. Tapos yung pinakamagandang resort kasi doon yung inanuan ko. Pero di ko siya nagustuhan. Nainis ako. Puta, ba't ka nainis? Kahit ang ganda-ganda na ito, nag-thank you naman ako, but grounded pa rin ako. Ganda dito, ganda. Pero at bago my mind, naiinis ako. Alam mo bakit? Kasi hindi mo wala sa akin yung sa utak ko yung work. So, technically, stress pa din ako sa back of my mind na tina-turn off ko lang siya kapag nakatingin ako sa beach. Ganyan. Tina-turn off ko lang talaga siya, pero stress talaga ako pagka-on, laptop, bag. Stress ba din kasi meron akong kulang noon, hindi pang build yung system na ginagawa namin sa business. Kaya, nakarely sa akin. So, kung wala ako, palpak pa din. So, parang, feeling ko, merong
Ano bang tamang term dun? Feeling ko nga yung definition lang din dun ng foundation saka enjoyment, pwede din yung maging ibang bagay. Feeling ko yung foundation para sa akin, foundation to as myself as character ko as skills ko Kasi binibuild ko yung foundations ko, experience ko kung paano sa business, kung paano kami mag-handle ng clients, blah 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 blah. Yun yung parang pinaka nagiging foundation Versus sa enjoyment, pwedeng ngayon nag-enjoy ka lang, hindi mo pressure ngayon yung sarili mo na okay na to, nakakain naman tayo na okay na to, aral muna. Na, alam mo yun, like, pwedeng, technically, enjoyment na siya na, in a sense na hindi ka pa nag-build ng foundation. Alam mo yan? So, kumbaga parang parang dalawa din. Pero mas prioritize mo lang yung foundation, kumbaga, ganun pa rin lumalabas. Pero kumbaga, dalawa pa rin yung ini-strike mo mangyari, pero mas prioritize mo lang yung foundation. Or, well, paano naman kung makamit ka ng tao na, hindi, ba't ka mag-e-enjoy? Pamilya ko na yung mag-e-enjoy. Sabi ko, ganun tao na. Yung Warrior talaga, pre. Oo, ba't ka mag-e-enjoy? Sino ka ba para mag-enjoy? Takot na ako sa mga ganun tao. Hindi, pero may mga ikaw na. Nakakamit ng ganun pa. Build different talagang ganun Meron talaga. Hindi pa ako nakakamit ng Mga warrior. Feeling ko sa kanila yung parang yung mabigat kasama na parang bawal ka bang bawal ka mag-joke pagka sila. Feeling ko minsan pre, alam mo, napapansin ko, kung bibigyan ko kayo ng context ako kasi hindi ako yung pala open Kaya lang ako nakamit ng tao paminsan-minsan dahil sa mga tropa ko na din ini-introduce ako, lalo na kalasin. Ini-introduce ako kung kani-kanino, ganyan-ganyan. Minsan nga pre sagutin mo nga yung nakikita mo dito. Pero feeling ko napansin ko minsan pre, parang nagka-come up ako as mabigat na tao doon. Parang, tahimik ka. Parang gano'n na, wala masyadong nagsasalita. Pag nandun ako, parang bigat ko kasama yata. Hindi ko alam or yung energy ko yata yun, or vibe ko. Hindi, ano ang thoughts mo nun? yung energy niya yun. Ayun lang pre na siyempre, parang nung 2023, 2024 yun Nung bandang time na ganun pre. Alam ko nasa survival mode ka nun Yun yung alam ko Tapos parang may time na yung vibe mo nun pre, pag kinausap ka. Kunyari si Shen nun, may time na Shen biniro, na-drop ko. May time na biniro ka, sabi mo sa pakin kita Ginanon mo siya agad. So parang nahirapan siya magbiro sa'yo. So parang siyempre, may time na kapag kasama ka, hindi na siya mag-joke. Ganun. Tapos hindi ko pa siya ka-close to the point na magigets mong joke lang yun kapag sinabihan kita noon. Kasi sabi sa pakin kita dyan So parang yun, may ganun lang na time. Pero pag lasing na, di naman na. Solid. Wala naman ako mga sitwasyon na ganyan Bakit? Kob, ito, jump tayo into a different topic. Ano namang opinion mo? So si Kob kasi, pro-promote na din natin. Meron silang page ngayon na Full Throttle. Follow nyo yun sa Facebook. So, ano namang thoughts mo kung makakapag-interview tayo ng mga motorcycle world? Ano munang thoughts natin sa audience nila, sa mga characters or influencers doon? Sa tingin mo ba may madadala silang value? Siyempre meron, pero ano yung value na yun? Alam mo yun? Siyempre, kaya nga sa pagmumotor, basically, iikot sa mundo ng pagbumotor. Mamotor yan Pero sa ibang, siguro makukonek din siguro nila dun sa life. Let's say, magbigay ako ng bawang gusto mo to or passionate ka sa ginagawa mo. Pero dahil sa passion na yun, kailangan mo ng kailangan mo ng malaking pera Diba? Kumbaga, nakatulong ba sa pagiging hustler mo yung para mabuild tong ganyang motor mo? Kumbaga, siguro makukonek niya yun sa buhay niya. Pero, silam sa podcast, parang hindi ko Parang wala pa akong masyadong
Parang wala pa nga akong na-encounter at all na Na word makausap, gano'n. Hindi, ayaw ko naman sabihin na hindi sila worthy kausap. Kumbaga, sa gantong long conversation lang, wala pa akong talaga. Na nandun sa... Lagi silang nag-drive, no? Lagi kasi sila, puro kasi sila. Hindi, parang, kumbaga, hindi lang siguro sila pang podcast, gano'n. Siguro, meron, pero para sa akin, parang wala naman, gano'n. Parang mostly, iikot lang sa adventure and sa motor itself, or sa kalsada, Pero sa ganito, wala. Feeling ko, magagawa lang din natin yung approach yan, yung ginawa natin kay Kitch. Shoutout kay Kitch. Yung inalam din lang din namin yung mundo ng pag-aartista. Parang, ganito kasi yan sa amin, sa mundo niya. Sa mundo naming mga normie. Parang hindi talaga siya, kumbaga parang hindi podcast yung mangyayari. More on informative na, hindi, informative. Podcast pa din yun. Podcast pa din yun, syempre, informative ka talaga. Kumbaga, lang talaga siya, more on, alam mo yun, bato lang ng bato ng info. Wala yung parang conversation na, hindi ko alam ng tamang term doon. Basta ganun, di ba? Siguro, ganun, interview lang. Pero yung podcast, parang, malabo, puro kasi tayo pagmamotor Yung ganun. Ikaw ko ba? Ano mang thoughts mo doon? Like, sa iba parang, mas napupusuan mo ba ngayon talaga ang motor kaysa sa kotse? Anong thoughts mo doon? Like, gusto mo ba talaga mga likod? Kasi interesting din ako sa mga mo, pre. Hindi, gusto ko din gusto ko sa pagmamotor, bukod din sa magkalikot, tsaka mga natutunan ng ibang parts ng motor, ganun, curious kasi ako Gusto ko din yung adventure itself. Pero kung tatanungin mo ako, gusto ko pareho, gusto ko marami akong option. Gusto ko pumasok ako sa auto, pero wala akong auto Pero gusto ko pumasok sa auto. May auto kami, pero di sa akin yun personally. Siyempre, mas maganda naman kung papasok tayo ng automotive, meron tayong sariling auto na pwede natin paglaruan, pag-eksperimentohan. Di ba? So, siguro soon. Yan. Napapasok tayo sa... I-manifest na natin. Anong target mo makuha? Raptor? Hindi, basta dadating na lang yan. Sabihin mo lang para ibalik mo na tong clip na to. Hindi ako magsasabi, basta dadating na yan at magiging grateful tayo tapos papasokin na natin yung mundo ng automotive. Ang kulit nga pre, alam dun. sa atin nga nagka-pace din niya, pace ba tawag doon? Na yung nagra-ride pa tayo ng mga ng mga poles saka nag-bike pa nga kami ni Kobe. Hindi, pero... Anong comments mo doon, Kobe? Anong comments mo doon? Wala, ayoko na ulitin yun. Hindi, ba't naman? Hindi, okay lang naman ulitin yun, pero para sa akin, mas okay kung mas prepared na kami para doon. Hindi yung... Feeling ko, mas mamaniin natin yun ngayon. Wala pa nga si Zen, pero kung nandun si Zen nun. Kasi wala pa nga akong mindset na inaano nun Hindi, pero lahat ng ginawa ko dati, siguro yung mga, kung yung mga nakakapansin na lang, ganyan. Yung mga nakakapansin na lang, yung mga ginagawa ko dati, like, nag-vlog, gaming, di ba, streaming, kahit yung camera. Try. Try ako ng try. Ang sa akin lang, para sa akin lahat yun babalikan ko. Pero, ang ginagawa ko is, hinihimay-himay ko muna. Kumbaga, kung meron pa rin akong exploring ko yan. Pero ang gusto ko mangyari, mabalikan yung kahit papaano, gano'n. Di man full time, pero alam mo yun, may improvement dun sa mga nagawa ko. Kasi, kaya lang, simple lang, kaya ko siya gusto balikan. Kasi nag-enjoy naman talaga ako nung that time Sadyang may kailangan lang talaga muna akong unahin. Kaya ito, magpo-post muna to. Pero it doesn't mean na kakalimutan na kita at all. Kumbaga, may uunahin lang muna tayo para pagbalik ko sa'yo, at least, kahit pa paano, okay na tayo, di ba?
Sasayaw ka pa dun, Cob? Hindi. yun yung malabo na mangyari talaga. Hindi, tinapo na na. Mali ka. Walk the talk, uy. Sabi mo yung mga binalikan mo before Hindi, kulang lang yung sinabi ko. Tama yung sinabi ko, pero kulang lang. Okay. Oo nga, tinan mo. Nakalimutan ko na dancer pala ako dati. Sa CR na lang kasi ako sumasayaw eh. pero maganda yung sinabi ni Gob, yung puro try muna. Ang sa akin nga, ang approach ko naman doon ko, parang elimination eh. Like, okay, try ka, pero ngayong na-try mo na, tingin mo gusto mo pa din yan? Wag na yan. Parang elimination naman yan. Ta-try ko to para matignan ko kung gusto ko ba to or hindi. Ganon. Para sa akin kasi sa mga na-try ko, lahat naman yun, na-enjoy ko siya eh. So, tsaka para sa akin, yung mga na-experience ko, unti pa lang eh. So, siguro, sa mga susunod, kung ano pang ibang ma-experience ko, baka may ma-eliminate ako. Pero wag naman sana kasi pag in-eliminate ko yun, ibig sabihin hindi ako nag-enjoy eh. Pero syempre, much better na so far, nag-enjoy naman ako sa lahat ng mga ginawa ko na na-experience ko, ganun. Unlike lang doon sa pagsasaya. Hindi ka, di ka, yun, shoutout pala dun sa... Isa kong gustong to pa rin dun, Cob, yung dirt bike. Sabi sa akin doon, Cob, ganyan na tayo. Yung may dumadaan na lumilipad sila, pre. Yeah. Sabi ko, yun yung aanuhin ko. Ngayon tayo magpaangasan dito ng mga tricks. Hindi, okay. Hindi, kahit ngayon eh, pag pumunta ka ng Montalban eh, pag nakakita ka ng mga nagmamotocross doon, para sa akin, okay din siya may experience, pero sabi ko, tsaka muna kasi medyo mahal yung ano ko, para lang dito, para lang sa mga wants ko, hindi naman needs yan. Wag for the sake of XP, ang mahal. Sabi ko, una kailangan may bago na naman ang motor. Ikaw, pre, ikaw ba yung type ng tao na yung kapag trinay mo, yung parang magiging collector ka na, magiging enthusiast ka na talaga dyan? Kasi ako, pre, masasabi ko, pag trinay natin yon, piling ko mga 1 year or 6 months, tapos na ako dyan, baka ibenta ko na yung mga motor na binili ko eh. Hindi ako yung mag-stick, gusto ko kagad mag-try ng iba. Parang, ang dami pang ina-offer ng mundo eh. Ganun yung parang naisip ko eh. Kasi meron namang iba, yan, yung mga, kunyari sa mga bike, ang mamahal na ng bike nila, di ba? Yung 400k na bike, putya. Oo, mahal nga. Pero yung sa akin lang, siguro, hindi. Siguro, dadating din ako sa point na ibebenta kita kasi hindi kita masyado magagamit. Ilalaan ko muna yung pera ko para sa ibang bagay, mga ganon. Tapos, yun nga, magta-try ako ng ibang XP. Alam mo yung maganda lang kasi diyan. Ipasok natin yung network. Kasi sa akin kasi pre, sa family namin, wala naman kami masyadong network eh. Or kakilala talaga. So ako, kung gusto ko makipagsalamuha or makisama sa ibang tao, gusto ko yung mundo nila, kaya ko din pasukin. Kumbaga, ikaw, nagaganyan ka ba? Oo, paano naman, may idea ako dyan. Sige, dun tayo. Ano tayo dyan? Siyempre ako makikijoin ako. Parang kahit paano, worthy opponent naman ako kahit paano, di ba? Or worthy ako kasama, di ba? So ako, sige, na-experience ko naman yan, try ko yan. Alam mo yan, ganun lang ako eh. Gusto ko yung... Kumbaga, versatile ka. Oo, hindi lang para sa akin. Para na din sa ibang tao makakasalamuha na, ay, oo, sige, may idea ako dyan. Try ko yan. Mga ganong bagay lang. Kasi pangit naman kung papaikutin ko lang yung mundo ko sa... Yan. Mare, dyan lang ikot yung mundo ko. Di ba? Pero may isang side naman dyan. May isang side din dyan, Gob. Alam mo, naisip ko kagad, kung ikaw parang gusto mo parang madami na experience para maging available for the network. Ako parang hindi, sobrang strong ng foundation ko kapag di kita trip, kahit pareho tayong nagbo-boxing, ayoko kitang kasama, pangit ka kasama, parang kaya ko mag-say no kasi nga lumakas na yung afford ko na mag-say no. Alam mo 'yon? Oo. Hindi, sa akin naman okay lang din naman talaga na matuto tayo mag-no kasi maaabuso din tayo eh. Pero, ang point ko lang is, kung gusto ko din makasama din yung tao na yun, syempre, ba't mo nga naman siya sasamahan? Ba't mo naman siya papakisamahan in the first place kung ayaw mo sa kanya? Kahit nasabihin mo na pareho na kayo ng mundo na kinakagalawan, pero kung ayaw mo talaga sa kanya.
Kaysa ipilit mo yung sarili mo na magkasama kayo, kahit same shit pa kayo, wala din. Wala, hindi ka rin mag-i-enjoy. Di ba? Baka nga mas mag-enjoy pa ako dun sa taong dyan lang or kung ano naman ginagawa niya eh. Kasi maayos naman siya makisama eh. Kaysa yung madami kang alam, pero pangit ng ugali mo ya. Di ba? Parang sabi ko, wag ka na, mahirapan tayo sa'yo niyan. Di ba? Siguro yung ganun ko, siguro doon ko i-apply yung parang sinabi ni Koy na turn off, turn on. Kung yung tao naman na yun, kahit pangit mo kasama, kung sobrang informative niya talaga, like lahat ng sinasabi niya may katuturan talaga. Feeling ko, pre, ano dito? Tapos tatanong ko siya, turn on ko muna. Kung di ko na siya trip, okay, turn off. Yung example ni Koy na sa cake, yung mataba. Di ba? Dito yung magandang gym. Ba't kita tatanungin kung saan yung tama ba? Ba't kita tatanungin kung saan yung magandang gym? Eh, hindi ko nga nakikita sa katawan mo na nag-gym ka. Pero kung tatanungin kita kung sa'yo, bilihan ng cake, siyempre maniniwala ko. Eh, part ako na maniniwala ko sa'yo kasi siyempre, mukhang enthusiast ka sa pagkain. Eto pre, meron akong hot take. Tignan natin kung agree kayo o disagree ha. Hindi hobby ang pag-gym. Let me explain why. Just like a car, ano yung kailangang paano tumatakbo ang car? Dahil sa gasolina, di ba? Driver. At the same time, feeling ko yung machine din natin is like being healthy. Like, yeah, yung getting in shape, going to the gym. Feeling ko para din maging optimal yung performance ng car mo. Lagi mo siyang i-maintain, pagasa mo siya, make sure mo na yung tires mo, well-check. Same thing with the body. Inaalagaan mo siya, eating healthy foods, working out. Feeling ko, that's why hindi ko siya mako-consider as hobby. Anong hobby mo? Nag-gym. Anong consider nyo doon? Agree or disagree? So parang ang lumalabas, kaya ka nag-gym kasi kailangan mo talaga. Kailangan mo talaga. Kailangan mo talaga. Oo nga. Agree ako. Parang exercise, ganun. Agree, disagree. Oo, agree ako. Agree ako. Agree ako na ang pag-gym hindi hobby kasi in the first place kailangan kumbaga bare minimum na siya eh. Narinig mo yung sinabi ni Arnold doon na parang, bakit, tinanong siya, bakit tanda mo na, nag-workout ka pa din? Well, bakit, kumakain ka pa din naman ah. Same lang to, kumakain tayo, nag-workout. Ang ganun. Oo, tama yun. Kumbaga parang bare minimum lang din eh. Kung wala kang ginagawa na talagang worthy para sa katawan mo, hindi ka nag-gym, hindi ka nagra-run, hindi ka nagbubuhat, parang lang. Hey, Calm down. mundo namin yan, eh. Hindi, kasi isipin mo, gagi mayroon ng ano ngayon sa TikTok University. Ngayon na mag-TikTok eh. Nababasa ko na ang daming cases na mas inaatake sila ng sakit. Oo. Kasi opisina, hindi sila na sa outside world. 'Di ba? Tapos pag tumayo sila, parang okay ka lang, parang ganun. Hindi sila exposed into like physically ganun. Kumbaga yung mga So, ang sabi ni Mario, sabi niya, na-doktor pala yan. Ang sabi niya, kaya daw kailangan talaga ng workout ng tao. Kung hindi ka talaga mahilig mag-workout or pag-ubot, kahit man lang daw, parang 5,000 natin sinabi niyo, or 3,000 steps. Kahit man lang daw yun, magawa mo. 10K nga yata yung, 10K ba, Kob? Every 10K day. yata o 10K. 10K. Para daw sa ang pina-prevent daw natin yung heart attack talaga. Yun kasi yung pinaka sakit na hindi talaga nagpapaalam sa iyo eh. So parang ma-cancel mo lang siya. Kailangan mo maging physically active. Para kahit man lang ma-delay, parang ganun. Pero meron akong i-correct doon sa sinabi ko. Feel ko, wag ko sasabihin na gym, instead exercise. Kasi pwedeng maging pwede bang hobby ang bodybuilding? Diba kasi, tingin ko hobby yun. hobby na yun, di ba? Oo, hobby na yun. Aesthetic yun eh. Oo, dapat revise mo yun. Kasi exercise, para lang siya maging functional yung katawan. Oo, tama. Kasi Pero pag bodybuilding, gym,
more than Di ba? Yung iba gusto nila, bato-bato sila eh. Putok na putok yung Putok biceps. na putok parts. yan eh, di ba? Tapos chicken legs, di ba? Tapos mag-steroids pa. Ay, sorry. Di ba? Mga ganyan. Yun na yung siguro yung hobby, Hobby. pero yung exercise nga naman. Mm. Kailangan bare Everyday. minimum na yun. Kailangan na gagawin Bare talaga. minimum. Kasi, Eto, ano yung hobby na gusto nyong i-try pero hindi nyo pa afford matry? Ganyan. Mm. hobby. Ako muna. Gagawin. Gusto ko yung yung may mas na puti, tapos ginagawa ng gano'n. Ay, tangina yung ano. Ano ba yun? Fencing. ba yun, oh? Gusto ko Saka white na ganun, no? Gusto ko matry. Kaso hindi ko pa afford. Yeah. Hindi ko afford. Siguro ako golf. Golf. Oo. Madali lang ma-afford yung golf. Practice ka lang ng Hindi, bucket. wala. Di ba na-try mo na? Ikaw ba nakatry nun? Sa Villamor? Oo. Oh, ikaw yun eh. Pero, Gusto mo yata yung may caddy ka pa eh. Yung... gusto ko yung, yeah. Guess. every weekend pa siguro yun, or every, kung ilan man, sa loob ng isang buwan, ganun. Yun yung gusto ko, pambaga parang nag-internalize na talaga sa akin na, hindi, magkagol pa ako. Parang ganun. Gets. Bagay. May mga tapos may set na ako ng Callaway, mga ganun, di ba? Tapos may Hindi cup ako, ako. gaano kabigat yung ano, Goods. Mga ganun time na ano. Eh, ang mahal nun eh. May share ako sa inyo. Kasi ngayon, naisip ko kagad skydiving eh. Pero actually, nagpunta ako ng Enchanted Kingdom nung nakaraan. Meron dun yung i-drop kayo ng Oo. Gagi. Pre, parang umano. Doon lang, alam mo, meron akong video nito sa Insta360 ko. Meron akong save dito. Oo. Lahat ng rides, tinatry ko kasi yung si Alex Pereira, yung UFC champion. yung ano na. Siya, para no reaction lang siya. So, tinatry ko, kahit na umikot-ikot na ako dito, nakaano lang. Sa lahat ng rides, no reaction ako. Pero nung nandun, gagi, napaganon ako talaga, pre. Para ka talagang drain up na nawala yung gravity. Gagi, napaya ako sa girlfriend ko nun. Kasi, ang ingay ko sa baba. Sa pila, ang ingay ko. Pagdating ko sa taas, sa EK, pagdating ko sa taas, nagtaka yung girlfriend ko, ba't ang tahimik ko? Tapos sabi niya na, ba't ang tahimik mo na? Sabi ko, ganda din pala ng view dito eh, no? Pero kinakabahan ka na. Pero kinakabahan na ako. Sabi ko, doon ko talaga mas na-realize na takot talaga ako sa heights. Pangbarko ka nga ako yung pang aeroplano, pre. Kasi di ba, yung iba, ang daming takot sa ilalim ng tubig. Ako, yo. Diba, madilim. Pero para sa akin, okay yan, mag-explore ako dyan. Oo, sa yun, baliktad kami, Pero pag heights talaga, puti sabi ko, taas. Wala na, hindi talaga ako pang heights. Takot talaga ako sa heights. Baga parang kinabahan ako na parang, nag-overthink agad ako eh. Pag sa dagat, di ako nag-overthink eh. Baka may humata kasi sa dagat eh. Sa akin wala. So, hindi mo alam yung nandun sa dagat. Ay, sa akin walang May mga species pa kang hindi mo nalalaman dun. May bigla may humatak sa'yo. Hindi, kailangan mo lang embrace yun. Doon kasi, paano pag Pero gusto ko ma-experience mag-skydiving sa Cebu. Kaso nga lang. Kukuha ko lisensya, tapos ipapasakit. Pag-3D1 ko muna si Gom. Gagi, feeling ko gagawin Gumagano yung pisngi ko. Wala, di ko talaga kaya pagdating sa heights. Nag-overthink ako. Pero pag sa ilalim ng dagat, di naman ako nag-overthink agad. O minsan kahit pitch black, tapos nakatingin ako gano'n. Sabi ko, dilim ng dagat. Wala, di ako nag-overthink. Pero magkaibang feeling siya. Kasi na-try ko na magpalipad ng aeroplano, di ba? So, may control ka kasi doon. Compared sa parang nahuhulog ka. Ikaw yung wala kang control feeling mo lang kasi yung mo lang dun eh. Tapos may anxiety ka pang pag dito gumana at nag-stuck to or something. Oo, nakarelay ka lang dun sa machine nila dun. Kahit nga dun sa space, ba tawag dun, na-try ko din yun. May picture pa kami nun eh. Yung space, basta yung kakatras. Space shuttle. What the fuck? Wala, sarado yun nakaraan. Ay pre, ito pa. Nag-ikay na ba kayo nung nakaraan? Or si San yata yun? Okay. So may tip ako sa'yo. Pre, nung nag-ikay kayo, naka-regular kayo? Oo, naka-regular lang kami. Pre, ito yung masishare ko sa inyo.
napaka-worth it ng magbayad ng express pass nun. Pre, ito naman Okay. experience Side mo muna, then side ko. Sa side ko, pre, pumunta kasi kami dun, weekdays. Tapos, pre, alam mo yun yung time yata nakakatapos lang ng pandemic. Siguro lumipas na ilang buwan. Sabi ko, grabe, sayang yung binayad nila sa Express. Kasi walang walang pila. pila. Okay. Alam mo ba, na-encounter ko yung eroplano na Yun, gusto ko yun. iikot, Bumabaliktad. gaganon. Walang ibang tao. Umabot pa sa point na nag-intay kami hindi dahil sa pila. Umabot sa point na kailangan pantay yung weight distribution. Kasi wala nang ibang tao. Sipin mo, regular pass ka lang, tapos para ka lang namamasyal, gano'n. Sa'yo naman timing. Timing. Okay. Timing. Pero ngayon siguro wala nang... Sa side ko naman, pre. Alam mo kasi, ito yung... Ang memory ko pa nung EK is bata ko. Ang pinaka-memory ko nung nasa Rio de Grande, basa ka, magpupunta ka doon sa baba. Pero ang pinaka-nakakainis talaga doon, naiinggit ako lagi. Alam mo yung memory ko ng EK, naiinggit ako, nakapila kami sa Rio de Grande. May mga sumisingit kagad doon. Yun kagad yung naisip ko, pre. Sabi ko, pagbalik ko talaga dito, kailangan ko mag-express pass. Pinilit ko. Okay, express pass. Pre, grabe yung mga, parang magiging blunt na ako dito, brief na ako dito, pero para talaga silang mga langgam na tuturut, singit lang kami dito. Pre, yung pila ng Rio de Grande, yung may mga basa-basa, grabe yung zigzag doon, tapos second floor nakapila ka, tapos kami, papasingitin lang kami. Sir, ilan po kayo? 3? Okay. Pila, next na kayo dyan. Boom. Tapos may 1 point pa nun, pre, sa jungle log jam, alam mo yan, yung may basa din. Pero splash. Splash yan. Sa jungle log jam, merong pang point nun, may mga tinitignan talaga kami ng mga para kaming singit to. Tapos may one time na nag-hi sa amin yung mga parang inaasar kami. Ay, nag-hi sa amin yung mga nakapila doon sa regular. Kaya sabi ko nung nag-end yung walang nakapila sa express asarin nga natin yun, tapos pumila ulit tayo. Inulit namin yung 2 ride ng parang sabi ko, what? Sulit na sulit to para sa akin, man. Sabi ko, ma-realize mo to kapag peak season, kapag nag-Enchanted ka or Star City, feeling ko mauubos, I would say, 2/3 of your time. Kumbaga kung 6 hours kang nandun, 4 hours siguro doon nakaalat sa mga pag-aantay mo Pwede din, depende pa sa pila. Kasi yung gano'ng katagal nag-antay sa Rio de Grande, ilang minutes lang yung paikot na yun. Para sa akin, kung puro naman kayo mga lalaki, okay na yung regular, mag-dogfight na lang, dog shit na lang. Hindi, pero kung gusto mo talaga matry express, maganda kung yung EK nyo, date yun. Kasi kung may kasama ang jowa, tapos ang haba parati ng pila, wala, masisira lang yung mood. Yung mood, masisira yung... Kasi kada ride pila, ride. May babae kang kasama, may intindihan ka. Sana kung tropa-tropa lang kayo, naka-regular kayo, wala, puro naman kayo mga lalaki, mga shit naman. Hindi, pero kung kasama jowa mo, it's better talaga mag-express na lang. Ako sinerte lang ako nun kasi bukod sa birth month ko yung pumunta kami nun. Libre. Libre? Libre ba yun? Discounted lang. Pero alam ko, libre yata. Libre yun. Tapos, kasama ko girlfriend ko, walang pila. Ang sobrang goods din ng regular. Pero yun nga, tulad sa kanya, ganun yung sitwasyon. Mas pipiliin ko na lang din mag-express. Sana kung kasama niyo yung jowa niyo. Kasi masarap pag tuloy-tuloy lang nagra-ride Tapos yung nakakatuwa pa dun, pre, first time ko nag-EK nun. Nung time na yun, kaya sabi ko, okay, thank you Lord, goods to Ganun. Pero kung regular kayo, tapos kasama niyo yung jowa niyo, isipin mo, ride kayo, natapos, masaya kayo, ha, tapos pupunta tayo ng next ride. Wala na, pila na naman, shit na naman, di ba? Kung may ganun ng option Nag-try ka ng doon, pre? Yung sa ladder na ang hirap pala nun. Yung ibabalance mo yung ladder. Para manalo ka ng para manalo ka ng big stop toy. Baka yun yung sa mga booth. Yung Wala, hindi ako nag-try yung mga booth. Hindi ako nagtatry yung mga booth. Tuloy-tuloy ako nun. Rides.
Ang konti kasi ng tao eh. Sabi ko yung booth, may okay naman. Pwede ko naman matry yan kung sakali. Feeling ko nga, pre, magiging iba din yung experience kapag ano eh. Gusto nga matry din yung all boys lang na mag-ganon. Ano kaya ang itsura nun? Kasi, Dog fight. ano yung itsura nun, pre, no? All boys na amusement park. Tingin ko ano, Feeling ko masaya pa din yan, syempre. Kasi tingin ko boys masaya, eh, syempre. oo. Boys yun eh. Tingin ko masaya pa din naman. Tapos mas malikot lang yung utak tsaka mas lokohan. Di ba? Oo, mas mapapagtripan nyo, ano? Mas mapapagtripan nyo. Kesa puro sweet lang. Well, okay din naman yan, syempre. Pero syempre, ibang approach pag puro lalaki, amusement park. Tayo na, tapos lahat kayo, sasakay lang doon kayo sa kabayo, paikot-ikot lang kayo sa kabayo. Gagi, parang na-heal yung inner child ko nun eh. Kasi first time ko yun eh. Kahit doon sa kabayo, kahit ganyan-ganyan lang yung kabayo, sabi ko. Wala ka palang childhood memory na gano'n, pre? Wala, pre. Star City lang. Ikaw, pre, saan yung parang nakikita nyo ano nun? Ako, meron din ako Ocean Park. Kayo? Ako may Ocean Park, pero field trip yun eh. Oo, yun yung field trip. Field trip na gano'n. Tapos Star City. Siguro yung hindi ko makalimutan sa Star City na yun, yung nagbaril-baril lang kami ng tatay ko. Tapos laser. Ganun. Para sa Ay, uy, laser tag. Oo, maganda yun, maganda yun. Yun yung pinakamaganda doon. Sa akin naman, dahil nabanggit niyo Ocean Park, sa akin nung bata ako, tuntua ako nun. Nakapasok ako nun. Dinala ko ni Pao sa ay, grabe, dinala ko ng mga isda. Pero ngayong Marino. adult na ako, di naman dahil sa Marino, parang ang boring lang panoorin na in captivity ba sa tawag doon. Nakakulong sila, parang mas pipiliin ko pa na kahit selected lang yung animals na makita ko surroundings ko. Kuwari sa Africa, pumunta ako, kahit ilan lang animals makita ko, pero makita ko sila sa wild. Oo. Tipo, sabi ko, good day, mate. Ganun ako, putya, sabi ko, lupit na itong mga hayop na to. Ganito talaga sila tunay mamuhay, di ba? Feeling ko kasi trinatry mo siyang i-change eh. Kasi parang sa akin, hindi, yan. Parang negosyo nila yan. Naalagaan naman siguro yan. Parang mapapakain naman siguro. Nalagaan din naman ang nangyari sa Manila. Sa akin naman, pre, pumunta kami sa Manila. Gets ko si Cobb kasi yung mga lion doon, pre. Para hindi na sila magambalan ng tao. May specific iskinita doon na hindi mo talaga sila makita. Doon sila pumipwesto lagi kasi ayaw nilang ginaganon. Ng mga bata. Ngayon, nangangawa din naman talaga. Sabi ko. Pero ang mga masaya lang doon na feeling ko na talagang naalagaan or masaya sila na nandun sila, yung parang independent talaga sila. Feeling ko yung mga more on mga turtle, ganun. Mga independent kasi talaga sila. Wala, yung mga ano lang. Tapos kakain. Uy, may pagkain na. Yay. Mga ganun. Pero yung mga lion, pre, na alam mong parang Yung into the binuhay wild sila, talaga. Parang Wala, pumatay. nakakalungkot nga eh. So anong pinagkaiba ng ano? Meron kasi yung parang malaki siyang open area na zoo. No, yung parang may tumatawid sa kanilang mga lion, sumasakay bigla sa Oo, sa nila? Yung nakasasakyan. Yun yung maganda, di ba? Kasi free pa din sila. Kasi kahit selected lang sila, pero ito talagang king of the jungle. Baga nararamdaman mo na, shit, pag nasira to, ubos tayo dito. Goodbye talaga. Yung ganung approach, hindi yung parang, ano ba to, king of the jungle, parang naging kuting na lang siya doon. Naging pusakal na lang siya na di mo malaman. Di ba? Tapos, so isip-isip mo, parang kawawa din. Oo, kawawa. Lagi lang silang Di tulog. ba? Kawawa. Kaya mas okay na sa wild ka na lang pumunta. Di ba? Into the wild. Diba? Tayo, adventure tayo. Shit, man. Kung into the wild, may danger din dun. Oo. Kailangan mo i-control yung danger dun. Wala eh. Ginusto mo yun eh. Di ba? Danger. Kahit nga lang paglabas ko dito eh. Baka dangerous na eh. Ganun din eh. Oh. Punta sa wild, di ba? Napa mo ng thrill. Pre, papunta tayo sa last part. Pero anong thoughts nyo sa bakit kaya yung mga tao or wag natin sabihin tao, city people na lang. City people. Mga nakatira sa konkretong gubat daw. Concrete jungle. Yung mga nakatira sa concrete jungle, karamihan, hindi ko nilalahat, pero at some point parang lagi nilang sinasabing gusto ko pagtanda ko sa bukid, ganyan, payapa, ganyan.
Ano sa tingin mo yung nagkakos nun? Bakit sa kaya ganun yung parang hinahangad nila? Doon sila na sa ano eh. Paano bang concrete jungle? Explain naman. Ito tayo, concrete, mga bato-bato, Urban place. jungle. Oh, jungle lang. Imbes na puno, building. Ah, Guess mo, concrete jungle. Tapos mas gusto nila na ano, na... In the future, tumira sa bukid, ganyan-ganyan. Wala kang sagot dyan. Ikaw. Ako, feeling ko, Dahil sa chaos? hindi, mostly yung mga nagsasabi nun, pre, taga-probinsya talaga. Feeling ko, hindi, baka judgment. Hindi, oh. Ako, eh. Ay, di sa bagay, tama. Feeling ko, kaya nila, yun, dahil sa chaos, pre. Kasi ang gulo na masyado dito sa Manila, pipi. Ako para sa akin, kung ako tatanungin ako, gusto ko lang yung sa hindi mo masasabing bukid yun eh. Baga alam mo yung payapang subdivision lang na mas malaki lang yung backyard ko, ganyan. Pero gusto ko pa rin into maliliit ako na farming. Mga ganyan. Pero hindi yun sa probinsya na talaga titira. Like, dyan pa. Dyan sa looban kami nakatira. Pasok ka dyan. Yung mga ganun, yung pagbibisitahin ka. Pasok ka dyan sa may looban. Yan. Tapos kaliwa ka dyan. Medyo rough road dyan. Ayoko nang ganun tirahan, pre. Tsaka ang layo mismo sa realidad. Baga, yung... Hindi man sobrang layo, pero parang may hiwalay pa din sa yung paglabas mo. Yan, kalsada na gano'n. Pero yung tapat, yung mismo ng kalsada, yung dinadaan-daanan parati ng sasakyan, ayoko nun. Gusto ko lang parang... Medyo secluded na area. Oo, secluded na area. Pero yung nakatira mismo sa I mean, no offense naman sa mga gusto ng gano'n. Siyempre, masaya din naman yung payapa naman yun. Pero kung gusto ko ng gano'n, rest house na lang siguro. Gano'n. Pero doon talaga titira. Kasi ngayon, pre, alam ko naman magbabago pa tong sinasabi ko na to. Pero ngayon, pre, parang hinahanap talaga minsan ng katawan ko. Hindi minsan, laging hinahanap ng katawan ko yung chaos kapag masyado ng payapa. Di ko alam kung good thing yun or bad thing. Kasi yung kunyari, 1 week ka na magbabakasyon, gusto ko na umuwi. Nasa Baguio pa lang ako, gusto ko na umuwi gusto ko na umuwi, gusto ko na magtrabaho, ayoko na nito. Parang hinahanap na ng katawan ko kaagad, pre. Di ko alam nga kung good thing yun or bad thing, or ako lang ba yun or iba din. Yung pag masyado ka nang nababakasyon, siguro yung at the back of my mind lang, may sumisigaw sa akin na, ba't ka ba nag-chill? Di ka pa mayaman. May ganun sigurong Pwede ganun. Self-dialogue sa akin. Sa akin, minsan, pag nag-nature trip kami, pre, mga nature trip, minsan nagtataka yung jowa ko bakit minsan nagmamadali daw ako umuwi. In the first place, gusto ko din naman yung ganun. Pero pre, minsan, parang, di ba kare yan sa Pulse, nakatingin ako, nature trip. Okay na to? May ganun ka ba, pre? Oo, diba? Parang, okay. Okay na to? Tara na. Ganun nga. Tayo na kasi parang... Nung nag-pulse tayo nun, pre, naalala mo yung pulse na vlog natin, episode 2 yata yun. Ang lalaki. Parang kang kinakausap ng nature na... Yung kuliglig. Uy, hindi ka man taga dito eh. Hindi ka man talaga taga dito eh. Bisita ka lang eh. Parang ganun, parang may ganun something. Tsaka parang feeling ko yung type na parang nakulub ako sa parang nature. Saan, yung itong last lang, nung naglaguna kami sa'yo. Parang hindi dito. Okay na to. Ganun. Siguro, ewan ko, depende sa... Mag-iba tayo na interpretation. Sa'yo, pre, anong interpretation mo nung false tayo? Yung pulse kasi namin, mga kami yun eh. Mga gigil sa buhay eh. Na-enjoy ko yung part. Pero kasi, tangina parang ako nawala ng paa. Yung marunong maglakad sa putik. Ganun, masaya naman. Pero siguro yung about sa nature na to, ang pinaka na-enjoy ko yun, mas na-feel ko. Kasi, di ba sa Manila dito sa Manila parang sobrang rattle talaga, sobrang Pagpunta ko nung Quezon, like last week lang ata. Yan, pumunta pala kayo. Pagpunta ko nung Quezon, pre, parang
Gumunon lahat, tapos sobrang bumagal yung oras. Alam mo yung time na nakapagpahinga talaga ako. Tapos yung time na gigising kayo, tapos hindi siya yung parang Manila na lahat ng tao gising na agad eh. Hindi, lahat ng tao doon tulog Slow, pa. ano lang, Sarado slow pa yung vibe mga lang, tindahan. Tapos kung bibili ka ng pagkain doon, ulam na talaga nila yun, binibenta lang nila. Ano yung simple lang, parang ganun lang Tingin ko sa akin, pre, okay naman yung ganun talaga. Okay naman yun, pero hindi talaga siya pang araw-araw. Sabagay. Kasi para sa akin, nakaka-depress din yun eh. Pero pre, ito, may theory ako ngayon. Ngayon ko lang ito naisip. Pero para siyang nagme-make sense. Hindi ba parang, ang theory ko, kaya mas tumatagal ang buhay ng mga nasa probinsya kasi ang bagal nila i-take yung araw eh. Mabagal silang tumatanda, mabagal silang mamamatay. Kumpara dito na, fast-paced. day! Bang! So, madaling Oo, pwede din ganun. mag-next, madaling tumanda, madaling mamatay. No? Kasi, Bagal doon, pre, sobra. gets mo eh, like, hindi uncommon yung sinasabi mo, laging napipil natin mabagal yung time dun eh. Ang dami mong magawa. Parang, nakapag-work na ako, May swimming ka pa nun. Oo, ang dami mong nagawa sa isang araw. Oo, ano, No? pwede din ganun eh. Pwedeng ganun. Feeling ko, hindi naman porket pag sinabing mabagal, hindi ka na productive nun eh. Mabagal ka, pero tuloy-tuloy, di ba? Parang ito muna tayo. Pero flex din daw yun, sabi ni Kuy. Ang flex nga sa pag matanda ka na, yung slow mornings eh. Kasi ibig sabihin, organized na yung ano mo. Oo, wala kang masyadong inaano. Kaya mo na enjoy niyan. Yung umaga mo. Pero nagme-make sense na nga din kung bakit parang, ba't kaya mahilig talaga tong mga matatandang na magbasa ng dyaryo, mag-sip of coffee bago sila mag-start ng day. Ano? Parang, Yan yung ano sa akin, pre. Yung sa barko, tatrabaho ko, nagtataka iba akong kasama. Sabi, aga mo naman gumising ko. Sabi ko, hindi. Kailangan ko kasi talaga i-take yung coffee ko ng maaga. Tsaka kailangan ko magmuni-muni. Ganun ako talaga, pre. Pag may gagawin ako, ayoko na bibiglain mo ako na uy, baka na, may gagawin pa. Well, may mga cases talaga na ganun. Hindi mo may iwasan yun. Di ba? Like, 1 hour notice daw, pero, uy, labas na daw. Wala, labas na pala. Ganun, mabibigla ka. Pero, dapat, most of the time talaga sa akin, maaga ako gigising para, kape muna ako, magsi-cellphone ako, tapos iisipin ko yung mga gagawin ko. Ganun ako eh. Kumbaga, hindi naman talaga siya technically slow morning, pero kaya lang siya naging slow kasi nga, advance ka na. Di ba? Mas trip ko talagang gano'n na parang i-internalize ko muna yung mga dapat ko gawin. Kasi yung parang, hindi, tulog na ako. Kaya nga, ayoko yung mag-a-alarm ako, tapos gising na ako sa alarm ko. Then, hindi, 5 minutes pa. Ayoko nang ganun. Gusto ko pag nagising ako sa alarm ko, okay, simula na araw, bagal muna tayo, gano'n. I-internalize ko muna ba? Ayoko nung, bawi ko tulog ko. Ayoko nang gano'n. ito pre, meron akong experimentation stage na ginagawa na pwede nyo ding i-take. Ngayon naman, ang tinatawag ko dito, nasa gathering database ako eh. Ngayon naman, kinocompile ko yung mga tidbits ng what makes a good day. Like, pag tinanong mo yung what makes a good day, ano yung may isip mo kagad? So, ngayon, nagko-compile ako sa morning, what makes a good day? Anong ginagawa mo sa morning kung good day ang morning na yan? Sabi ko, okay, pag morning, maganda ang morning ko kapag nag-GM ako, kagad lumalabas ako sa balcony ko, tapos sumisigaw ako ng, GM! Gumagano lang ako. Para good morning lang. Yun yung good morning sa akin. Una yun. Tapos magkakape ako, ayoko mag-breakfast para yung appetite ko parang fasting, gano'n, fasting phase. Tapos, pag nakakuha ka ng sunlight, yan yung mga good sign. So parang ang ginagawa ko ngayon, try ko mag-compile ng tidbits ng what makes a good day, paano magandang lunch. Well, maganda ang lunch kapag napag-workout ka na yan, then pwede ka na mag-beginning ng first stage ng work ko. So, iba-iba siya eh. Kasi may good day na, may description ka ng good day, may description ko ng good day. Pero, ang goal ko dito, pag na-compile ko to lahat, pwede ko siyang ngayong gawing routine. Na parang, okay, kung mag-stick ka dyan, bakit hindi magiging good day? Then, may expectation din ako dito na etong good day na to, may duration lang din yan. Minsan, pag inulit mo na yan ng 3 months, 6 months, magiging numb ka na dyan, kailangan mo na ngayon mag-switch things up. Maybe baguhin mo naman. Maybe gano'n. Pero,
if I were to revert, ano yung description ko ng good day? Na-compile ko na siya. So parang ngayon, kung bad trip ako, ayan, di ka kasi kape kanina, kumain ka kagad eh. Kasi mo yung parang nalaman ko na ngayon yung patterns na hindi mo ginawa to eh. Ito nga yung yung parang ito yung naging good day to nung ginawa mo to eh. Ba't di mo to gawin uli? Parang gano'n. Yan yung ginagawa ko ngayon. Tinatry kong gawin yan. Para sa akin, ang good day, unang-una talaga, coffee. Sa umaga. Sa umaga. Kailangan talaga black. No sugar. Napapasugar lang ako dahil sa... Di asay. Ano? Yung asay sa Starbucks. Yung pink drink na in-order mo. Hindi, ano na kasi yun eh. Hindi, ang ano naman sa akin, pag mga hapon na or after lunch. Juice. Dapat di na ako magkape. Bakit? Inihirapan ako matulog ng gabi. Actually, benefit na yun, pre. Pero hindi alam ko naman yung sitwasyon mo. Kaya, pero kung ganyan ako, go yun. Tangina. Hindi, nahirapan talaga ako. Pero, yun naman, ang mangyayari dyan is, pag may iba akong gagawin, or gagawin ng hapon, gagawin ng gabi, 2 coffee yan. Isa sa umaga, isa sa after lunch, or, ayan, lunchtime. Ganyan. 2 coffee yan. Pero pag light lang yung araw ko, kasi bakasyon ko nga, isa lang. Pero nung nasa barko ko, pre, 2. grabe, 3. Isang araw, sabi ko, let's go! Ganun talaga, gising sa umaga, wala pang laman tiyan. Kape, isang mug, filter coffee, chok. Nakaramdam ng onting antok. Kape na naman! Gabi, may duty pa. Kape na naman! Operation pa, pang-4 na. Kape na naman! Ang sarap eh! Woo! Ganun talaga Talagang this is the shit! Nakakatawa nga kasi, pre. Gets ko yung sinasabi mo. Pero ngayon ko na-realize kung gaano ko siguro na ako, sa ating tatlo, ako yung pinaka na-abuse sa energy drinks or caffeine. Kasi alam mo, yung, parang 4 3 sumpot Kasi alam mo, ginagawa ko ngayon, pre, record ko to, 12 sa isang working session. Grabe, 12. Ang dami na. Talagang, eto yung, dun na ako nakaramdam ng ng medyo, yung tibok ng puso ko medyo nagdoble na yata or something. Hindi ko na pinansin. Pero, feeling ko, the more, ang tawag doon, pre, yung parang threshold mo, like, kung paulit-ulit mo tinitake yan, tapos, ng 1, minsan mawawala na ng 1 yung effect ng 1. Kaya kailangan mo nang damihan yung dosage. Feeling ko ganun. Sa akin. Kasi di ba acidic ako, kaya ayoko na nagkakape. Pero dahil kape ako ng kape, tumaas yung dosage mo din. Tumaas. Tapos sa isang, minsan nga, kutsara, gaganyanin ko lang. Pwede na yan, wala sugar, go. Sabi ko, tainan, lala. Kahit walang laman tiyan ko, di na umihilab, mga ganun. Siyempre, kasi minsan nagsasabi na si Zen sa akin, wala nang talabtong pre. Mga ganun ka. So, sa'yo, what makes a good day sa'yo, ganun? Sa akin, hindi ko pa siya hindi ko pa siya na-discover kasi nga, di ba, nag-aaral pa ako. So, wala pang good day pa talaga sa akin. Tama ka nga din eh. Wala pa talagang good day, kaya sinabi ko lang na good day kasi syempre, thank you Lord. Kasi, di ba versions lang yan? Actually, may sinabi nga dyan si Tate, huwag na kayo mag-antay na maging may bad day na darating, mamamatayan kayo ng bad day, pero i-appreciate nyo na yan, good day na yan, kahit nakasurvive. Good day na siya. Kaya nga sinabi ko na, isang kape, no sugar, good day na yan. Kasi shit happens eh. Di ba? At least nakapagkape ako. Kung paano wala akong kape, shit happens pa. Shitty na talaga yung araw yun. Hindi nagmamahal. Di ba nag-energy drink ka? Natigil mo ba? Ngayon, oo, bihira na ako mag-energy drink. Hindi mo lang withdrawal. Nung medyo tinigil. Paano anong definition mo nun? Nung si Sansan, may time siya na sobrang lakas niya magkape. Yung sinasabay niya talaga ako sa kutsara. Nung bigla niyang tinigil ng 1 week or 2 weeks ata, biglang sobrang sumakit yung ulo niya.
Ay, wala akong ganun. Withdraw. Withdrawal. Ganun ako. Feeling ko meron kang mananotice na indifference sa katawan mo na kasi sanay yung katawan mo nagpa-pump ng working under caffeine. Ngayon kasi tinigil ko masyado yung energy drinks. Medyo heavy ako ngayon sa kape. Nagugustuhan ko ngayon yung kape. So yung zero yung sandwich. Pa-switch lang ako ngayon eh. Yun. Kasi may lasa yun, tas zero, ano pa. Saka alam mo yung isa sa nagustuhan ko sa pagkakape ng black lang? Ang laki ng natipid ko. Oo. Ang laki ng natipid ko, seryoso. Bibili lang ako kung gusto ko, maiba naman. Bibili lang ako nung tag-buy one, take one na select na gatas. Ba't gatas? Ano ako ng gatas? Latte? Latte na yun, pre. Hindi na yun all black. Hindi na all black. Yun nga, pag gusto ko nga maiba naman. Di ba? Siyempre, ganun din ako eh. Di ba? Alright. Gusto ko maiba naman. Bibili lang ako ng gatas, buy one, take one. Tapos magagamit ko yun ng pang ilang araw. Kasi yung bibili ako sa labas na... Parang nagawa ko naman yung lasa na yun sa bahay. Puro black lang din naman ako. Ano ba special dito? Wala. Siguro special na lang yun pag yung sa bean. Tulad nung sa Baguio. Dinala na ako sa Baguio ng... Baguio beans. Baguio beans. Yung Baguio beans na gulay ha. Yung yung coffee Baguio. Baguio coffee beans. Tapos, iniinit lang sa tubig. Tapos, yun nga, lalagyan mo lang ng filter pang sala. Pag yun mo sabi, sarap naman eh. Ito lasa natural. Pag ganun ako. Pero di ako coffee enthusiast ha. Pero yung dila ako parang sinasabi niya na, uy, parang natural yan ha. Sarap ha. Ganun. Black lang yun. Basta yun, laki na natipid ko dun. Hindi na ako yung pabili-bili pa ng kung ano-anong kape. Diba? Ano ba purpose nun? Magising lang ako, yun lang naman habol ko eh. Ganun. Kaya pag di ako nagkakape, syempre, juice na lang. Kahit mali pa pronunciation. Kahit pag-away pa siya kay ate, kakapasok niya lang eh. Di ba ate ko yung nagano? Kakapasok niya lang. Nasisip Yan na juice. Yun eh. Anyways, anong mga kailangan nilang abangan sa atin, boys? Anong paparating sa atin taon? Anong closing remarks nyo? Sa'yo muna, Zed. Abangan nyo yung mga paparating naming mga guests. Yeah. Request lang kayo dyan. Boys, tumataas na yung views natin na tayo lang ha, kahit may guest. Kami nag-request na din. Shoutout sa inyo, tol. Nanonood kami, re-reply kami sa mga comment nyo, G. Nakatuwa yung mga ganyan eh, no? Yung kahit tipong gantong podcast, may sumusubaybay na eh, or may mga nagka-comments eh. Hindi, kahit dati pa naman natutuwa ako magbasa ng comments. Pero hindi nabasa yung mga comments. Action ako ngayon. Sa atin, pre. Gusto ko siya i-shoutout kasi parang lagi ko siyang nakikita talaga nag-support. Pinalo niya din ako sa IG. Sino siya? Pangalan niya Lon Chase. Lon Chase, sino yan? Si Lon Chase? No, Lon Chase. Lon Chase! Shoutout kay Lon Chase, Pare. pare. Siya nakita eh. Tapos sabi niya, more. Yan. Ayun, anong closing remarks mo? Welcome back, Jacob. Makikita nyo na siya sa mga next episode natin. Closing, follow niya lang Full Throttle. FB page.